Magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Panggigising namin sa inyo mga balitang dire-diretso. Komentaryong walang preno. At pati mga balitang walang kwenta, papatulan namin. Lahat dito sa pool. Oh, it's a brand new Thursday morning. Mga kapatid, ikapito sa buwan ng Oktubre. Gising na, bangon na po. First 100 days ni Pinoy. Na-feel niyo ba ang pagiging boss? O ang mga pagbabago? Naramdaman niyo po ba yan? Abay, kung hindi pa, hayaan yung kahit papano ay baguhin namin ang takbo ng inyong araw sa pamagitan ng panggigising na balitang makabuluhan. Una na ang SWS survey na nagsabing satisfied pa rin daw ang mga Pilipino kay Pangulong Aquino sa kabila ng mga kabalasang inabot niya pag-upo niya sa pwesto. May detalye kami dyan, mamaya-maya lamang. At kung may mga satisfied, meron din namang hindi. Yes. Mamaya abangan niyo po ang report namin kaugnay sa kaliwat kanan na rally sa bispiras ng first 100 days ni Pangulong Aquino. Maging ang Senado po, may protesta rin tungkol naman ito sa budget ng DOH sa pambili ng contraceptives. Ay, kung may report sa Palasyo at sa Senado, syempre, hindi rin papatalo ang Kamara de Representante. Umarap ang isa sa mga stars ng Kongreso na si GMA. Sa preliminary investigation ng kanyang plunder case sa Department of Justice. Meron din tayong balita kaugnay sa nalalapit na barangay at SK elections. Akalain niyo ba naman, nirekomenda pa ng COMELEC para raw mag-supply ng stamp pads ang kumpanyang nasangkot na dati sa ballot secrecy folder controversy. Ganon? Talagang walang kadala-dala. Walang kadala-dala. Okay. At para makumpleto ang inyong umaga, may mga good news din kaming hatid sa inyo. Nandyan na ang bawas sigil ng Meralco ngayong buwan at ang pambato nating Pinay singer sa Glee na si Charisse Pempenco humahataw hindi lang sa Hollywood, kundi maging sa World Wide Web. Siyempre pa, hindi mawawala ang ating talo o panalo. Topic natin today, ang first 100 days ng Aquino administration. Talo ba o panalo ito? Comment na sa aming journalismo wall, mag-tweet sa Pool News 5 o di kaya ay mag-text sa 0921-689-9879. Alright, marami pala ho tayong pag-uusapan. Kaya tuloy-tuloy ho tayo at habang nagluluto si Mrs. ng almusal at umiinom ng mainit na kape si Mr. Narito naman ang mainit ding balita hatid sa atin ang ilang pangunahing pahayagan sa bansa. Pabungad po ng Philippine Daily Inquirer ang utos ni Pangulong Aquino sa kanyang BFF. Akala ko FBF. Shooting body at pinagkakatiwalaang opisyal sa si DILG Undersecretary Rico Puno. Matapang na hinarap kahapon ni Yusek Puno ang mga kritiko niya at sinabing inutusan siya ni Pinoy na manatili sa pwesto, Lord. Hindi raw siya magpapatinag sa mga taong gusto lamang pabagsakin ang Aquino administration. At kung si Pinoy po naman satisfied kay Yusek Puno, 7 naman sa 10 Pilipino nagsabing satisfied sila sa matuwid na landas na tinatak ng administrasyon. Top story po ng Philippine Star, ang SWS survey na nagsasabing 71% ng mga sinurvey ang approve sa performance ng Pangulo. Ikinatuwa ng Malacanang ang balitang ito. Majority raw sa 70 milyong Pilipino ang naniniwala na kaya ng gobyernong bawasan ang kahirapan at labanan ang katiwalian. At mamboso naman tayo sa headline ng Manila Bulletin. Kung marami sa mga Pilipino bilib kay Noynoy, ang ilang senador naman ay mukhang hindi happy sa ilang patakaran ng Pangulo. Partikular na dyan ang paghati ng Pangulo sa kapangyarihan ng DILG. Sa ngayon kasi, hawak ni Secretary Jesse Robredo ang mga local government units habang kay Yusek Puno naman ang PNP. Ito raw ay nakakalito at lumilikha ng miscoordination. Lumulutang ang hatiang ito noong nangyari ang hostage crisis sa Luneta. And speaking of hostage crisis, inabsuelto ng Malacanang ang 3 opisyal at binabaan naman ng parusa sa ilang personalidad na inirekomendang kasuhan ng IIRC. Yan ang banner ng Malaya. Lusot sina retired PNP Chief Jesus Versosa, Interior Undersecretary Rico Puno at Manila Vice Mayor Isko Moreno. Inirekomenda namang kasuhan ng reckless imprudence ang RMN anchor na si Michael Rogas at si Erwin Tulfo. Yan ang sinasabi Sorry, ko na nga. binabasa lang. Yan ang sinasabi Tol, ano ko ba yan? na nga. Okay nga, ano magagawa natin? Sinigang. Reckless anong dyaryo ba yan? Hindi siya yung mamaya. sinigang. Si Vice Mayor Isko yun. Ano parusa ko? Reckless imprudence. Reckless imprudence. Resulting to Multiple homicide. Multiple. 5:08 a.m. Pagkaupo pa lang sa pwesto, mukhang inalat kagad si Pangulong Noynoy Aquino sa dami ng problemang
bumendisyon sa kanya. Pero magandang salubong para sa ikasandang araw niya sa palasyo ang resulta ng survey ng SWS. Lumalabas kasi 7 sa bawat 10 Pilipino approve at kontento sa pamamalakad ni Pinoy. Ang detalye ng balitang yan sa pool ni Gerard de la Peña. Sa kabila ng problemang idinulot ng August 23 Luneta hostage taking sa Administrasyong Aquino, lumalabas na mainit pa rin ang pagtanggap ng mga Pilipino sa unang 100 araw ni Pinoy sa Malacanang. Base sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS, 71% ang kontento sa pamumuno ni Pinoy, habang 11% naman ang hindi kumbinsido sa kanyang mga nagawa. Kaya ang grado ni Pinoy, 60% o katumbas ng very good sa report card. Pinakamaraming approve sa kanya, mga taga Metro Manila. Ang mataas na rating, ikinatuwa ng palasyo. We are very happy with it primarily because if you look at the breakdown of the figures, you will see that the President achieved very high numbers among all class, particularly Class D and E. The Philippines. Hindi raw ito ang pinakamataas na rating na nakuha ng isang bagong upong Pangulo. Si dating Pangulong Fidel Ramos nakakuha ng 66% noong 1992. Kapantay naman ng rating ni Pinoy ang unang rating noon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Habang si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naman, mababa na ang rating sa simula pa lang ng kanyang termino noong 2001. Nag-ikot-ikot ang News 5 para tanungin ang mga ordinaryong Pinoy kung anong rating nila sa performance si Pinoy. Hindi ko kasi napapansin na nagbabago yung ng Pilipinas. Wala pa naman nangyayari. Hindi. Kahit mga 3 o 1. Yan. Mataas man sa survey, isang malaking hamon daw sa Pangulo na mapanatili ang magandang rating na nakuha niya. Iba't iba ang saloobin ng mga Pilipino tungkol sa unang 100 araw ni Pangulong Aquino sa panunungkulan. Bukas ay nakatakdang magsalita ang Pangulo ukol dito sa isang town hall setup sa La Consolacion College sa Maynila. Gerard de la Peña, News 5. Aba, kung merong kontento, meron din namang siyempre walang kabilib-bilib. Kaliwat ka ng rally ng iba't ibang sektor ang tumambad sa bisperas ng unang 100 araw ni Pangulong Aquino kahapon. Narito ang report ni Erel Kabatbat. Kahit tirik ang araw, sumugod ang ilang militanteng kabataan sa gate 2 ng Campo Aguinaldo. Ang pakay nila, batuhin ang seal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ng dugo ng baboy. Yan ay para ipanawagan nila kay Pangulong Aquino na gawing prioridad nito ang edukasyon at hindi ang militar o pulisya. Sa halip kasi nadagdagan ang budget para sa mga state university at colleges, bakit daw mahigit sa 1 bilyong piso ang kinaltas ng Malacanang? Ang masaklap pa, dinagdagan daw ang gastusin ng Department of National Defense ng mahigit na 4 na bilyong piso. Kaya galit na galit ang mga kabataan dahil alam namin na ang pagtapya sa pondo sa daily operations ng pamantasan ay mangangahulugan po ng pagtaas ng matrikula at iba't iba yung bayarin sa aming mga pamantasan. Agad namang nilabas ng AFP ang truck ng bumbero at nilinis ang pader ng gate. Mga kasama, nangangailangan lamang ng 7.78 billion para maging libre ang matrikula ng mga mag-aaral ng state colleges and universities. Tulad ng mga karaniwang mga rally, nagsalita ang mga nagpoprotesta. Pero tinapatan sila ng malalakas na tugtugin ng mga sundalo. Sa Mindiolan naman nanawagan ang mga kawani ng pamahalaan sa Malacanang na itigil nito ang pagbuwag sa hindi bababa sa 8 government-owned and controlled corporations o GOCCs. Kasama sa mga planong buwagin ng administrasyon ang Presidential Anti-Graft Commission, Presidential Anti-Smuggling Group at Mindanao Development Council. Kung matutuloy kasi ito, mahigit 22,000 mga government worker ang mawawalan ng trabaho. Hanggang ngayon, wala kaming peace o kapayapaan sapagkat ang suliranin sa tanggalan ay bumabagabag sa isip at buhay ng bawat kawani sa pamahalaan. Hindi rin nagpahuli ang mga magsasaka at mga manggagawa ng Hacienda Luisita. Reklamo nila walang natupad sa mga pinangako ni Pinoy pagdating sa reforma sa lupa. Errol Kabatbat, News 5. Sa Giria naman at Palawan naman, nauwi ang kilos protesta ng mga militanteng magsasaka sa Mendiola. Nagmistulang o nagsimulang magkainitan dahil binaliwala raw ng mga nagrally ang ultimatum ng mga pulis. Sa pool ni Edison Reyes ang eksenang yan.
Nagkagitgitan, nagkairingan, nagkapaluan at nagkasakitan. Ito ang mga huling eksena sa sanay mapayapang konsyerto at programa ng mga alyansa ng magsasaka kagabi sa Mindiola, Manila. Matapos mauwi ang kanilang plano sa mainit at marahas na dispersal ng Manila Police District sa kanilang kampo. Pakay ng mga militanteng magsasaka na iparating at hilingin sa Administrasyong Aquino ang agarang aksyon sa reforma sa lupa. Matapos tumanggi ang mga magsasaka na lisanin ng Mindiola, nagbanta ng ultimatum. Pasado alas 7 kagabi ang mga otoridad. Dito na sumiklab ang sigalot sa pagitan ng mga relista at mga responding pulis. 5 ang sugatan sa hanin ng mga nagkilos protesta, habang isang PO1 made in Yabut di umano ang tinamaan ng bato. Medyo nagkaroon tayo ng girian na konti lang naman, no? Kasi ang usapan namin kanina sa leader ng mga magsasaka na pagbibigyan sila hanggang alas 7. May pakiusap naman ng mga pulis sa sino man nagpaplano na magdaos ng kilos protesta. Sana pagkatapos nilang magprograma at nailabas nila mga hinaing nila, voluntarily dispersed na lang sila. Ngayong araw ang katapusan ng honeymoon period ni Pangulong Aquino sa palasyo. Pero para sa mga relista, unang araw pa lamang ito ng patuloy nilang pagkalampag sa pamahalaan para makamit ang epektibong sistema sa lupa at makabuluhang reforma sa agraryo. Edison Reyes, sa Pool, sa News 5. Itong mga tumagrally, no? Every new administration, Pero talagang Mark, nandun karapatan parati. nila mag-rally. Oo, dapat na naman nandyan sila. Kasi, kumbaga, ito yung mga civic organizations din itong mga to. Kumbaga, gising sa katotohanan. Ibig lang Ano sabihin bang niya, alternative kung hindi ka magkilos protesta sakali? I-tweet mo yung mga ano, Tweet ganun. mo o mag-Facebook mo si Pinoy hoping na mag-reply siya sa'yo. Pero okay yan kasi yun ang traditional way of civic participation. yan ang Political sinasabing participation. Diba? malayang pamamahayag. At saka, Democracy tayo. tsaka ay talagang magrarally ang mga yan dahil ang daming mga ipinangako si Pangulong Aquino na hindi natutupad. Tulad ng sinasabi, reforma sa lupa. Nako, ala pa ho. Yung edukasyon, binawasan pa ang budget. Samantalang, Ipirin mo yun sa talo panalo natin. Pare, yan ang talo samantalang, panalo ayun ba yun? Oo. Kasi naman bumoto ba naman ng hasyendero, di ba? Samantalang ang dinaasan niya ang pork barrel ng mga senador at congressman. Yung sinasabi niyang walang korap kung mahirap, ay nandyan lang ho sa paligid. At ayaw niyong sibakin yung isa dyan. At si Butch Abad, tinaasan ng budget ng communications group. Ang dami nila eh. Hindi, pero alam mo, nakikita ko dyan sa mga nag-rally, nagpo-protesta, ang kulang kasi sa bansa natin. Okay na nandun, yung groundwork nandun na, groundswell nandun. Ang problema yung follow-up, wala silang professional lobby groups na pwedeng i-follow up doon sa Kongreso. Meron mga mga sectoral representatives. Pero unlike in the States, pag nag-rally sila, meron mga professional lobbying groups na hina-hire para yung pinaglalaban nila ay may angat doon sa legislative Pero Mark, department. hindi rin naman ganun ka-simple yun dun kahit sa Amerika, no? I hindi mean, ganun we simple, all know na yung mga lobby groups doon funded by private interests. Hindi, sa ibang mga eskwelahan, ano yan, part ng extracurricular activities sila. Yung rally. Parang, After school. Paano gumawa ng banner, mga ganyan. So parang ibagsak, rehimeng, US, tas blank lang yun. So yung blank kung sino yung presidente at that time. Ay, marami yan sa Agham Road. Meron akong member ako na isang organization sa Amerika. Actually, ano yun it's an environmental organization, no? At halos every week they send emails, may mga videos. Kumbaga, they reach out to everybody. Sana itong mga grupong mga ganito, mga magsasaka, no? Sana makaisip yung mga heads nila na mag-email blast, no? Meron sila mga May internet website, ba sa padala. bukid? Hindi naman nagkukulang sa mga ganyan. Pero minsan kasi parang, ito yung parang pinaka-physical na manifestasyon kasi ng Kahirapan. pag-express ng sentimento mo eh. Oo. Medyo ibang dating pag nakita ka sa TV. Makikita namin sa performance. Everything's performance. Uy, may TV, ganun. Mabubuhayan sila pag may camera. Wala ba si Carlos? Invite natin si Carlos Celdran dito. Sa Hawaii nga. Wala. Hawaii, mahalo. Self-exile. Kaloy. Okay, samantala, usapang protesta pa rin. Pero sa Senado naman ngayon, sinita ng ilang senador ang budget ng Department of Health sa pambili
ng contraceptives. Oras daw kasi naaprubahan nila ang budget proposal ng DOH. Parang pinabura na rin daw ng gobyerno ang RH bill ng ganun-ganun na lang. Narito ang report ni Marlene Alcaide. Sa gitna ng pagtatalo ng mga kontra at pabor sa Reproductive Health Bill, nakakasana sa Department of Health ang pamimigay ng mga contraceptive. 400 million pesos ang inilaang pondo ng DOH para rito. Ayon kay Health Secretary Enrique Ona, kabilang sa mga plano nilang bilhin ay pills, injectables, condoms at ang cycle beads. Ang cycle beads ay isang natural birth control method kung saan nalalaman ng isang babae kung kailan siya pwedeng mabuntis. Bukod sa mura, wala raw side effect ang cycle beads at madali lang daw gamitin. Ayon kay Ona, 280 million pesos mula sa budget ang nilaan nila para pambili ng pills, 100 million pesos sa mga injectables, habang 8 million pesos para pambili ng mga kondom. You are talking therefore of the whole family, husband and wife, spacing their children and deciding how big his family would be. Pero ngayon pa lang, mukhang mahihirapan na ang gobyerno na isulong ang plano nito sa birth control. May ilan kasing senador ang kontra rito. Ayon kay Senate President Juan Ponce Enrile, pag pinayagan daw kasi ito, parang pumabor na agad ang gobyerno sa RH bill. Have to be very careful in putting this in the budget. Sensitive ito para sa gobyerno. Sa kabila nito, nangako naman si Senate Finance Committee Chair Franklin Drilon na pag-aaralan pa rin ng kanyang komite ang budget ng DOH. 32 billion pesos ang kabuang pondong hinihingi ng DOH para sa susunod na taon. Pampito sa priority ng DOH ang programa sa family health. Dito kasama ang pondo para sa family planning. Marlene Alcaide, News 5. Ay, buti na lang, napakatalas ng mata ni Senator Enrile. Pero akala ko ba, gusto niya, happy ka. Happy ka. Hindi happy yung mga ibang mag-asawa. Oy, hindi rin. Bakit? Mayroong mga iba na ayaw ng mga ganyan-ganyan, mga trust na yan. Yung mga kasing edad niya? Hindi, ayaw nila yung mga ganun kasi parang kuan yan eh. Walang feeling, ika nga. Walang feel. Kumbaga, parang kang nag-shower na nakakapote. Of course. Hindi, Ganun pero- na ganun yun. Okay. Meron ka may kakapain ka, pero hindi mo maramdaman dahil may plastic. Hindi, ano lang yan eh. Kaya nga kaya pag, Hindi, pag may mga bagong variety naman ngayon Ano naman? na dumaan sa matinding pananaliksik. Yung may mga flavor. Flavor, may Strawberry. mga spike, ganyan. Spike. Oh, yung Merong mga ika nga. yung mga tigyawat. Stimulant. Yan, di ba? Hindi, walang ano yan eh. Walang pinagkaiba yan sa banig at sa kama na kutsyon. Alam nyo. Di ba? Hindi, let me explain. Okay? Di ba masarap sa kutsyon? Di ba? I'm afraid. Di ba? Masarap humiga sa kutsyon dahil kutsyon Sige, ka. wait. Di ba? Pag nagkutsyon ka, ayaw mo nang magbanig. Ganun din yan. Pag walang kondom, experience mo walang kondom, ayaw mo na mag-kondom ngayon. Alam mo, pag ganun ganito lang yun. mga usapan dito sa amin, yung mga ganyang bagay, mga sensitibo at pang matatanda, ay talagang buhay na buhay po itong grupo namin. Sabi ng nanay ko, napansin niya. You mean out of this? Pag ginag-uusapan mga ganyang bagay, Oo nga. sabi niya, sabi ng nanay ko, napansin niya. You mean out of this? Pag ginag-uusapan mga ganyang bagay, Oo nga. sabi niya, innocent. lalo na raw ako, number 1 na promotor. At pangalawa, si Andanar. Yan. At kayong dalawa raw ay tagapakinig. Hindi, pero totoo yan. diba? Totoo yan. Kaya nga, Ay, Mami Caridad. pero totoo yan, parang Erwin Lord siya, no? Malagay ang RH bill na yan. Kasi yung unang experience kasi ng bata, no? Unang experience ng bata, kung halimbawa, yun nga, gumamit ng halimbawa, ng condom, di ba? Yun na yung makakasanayan niya. Magiging normal na lang ito. Pero kung nakasanayan, wala yan. Syempre, pag binigyan mo ng condom... So maganda ba yun o pangit sa pananaw mo? Hindi, maganda yan para sa dapat pagkontrol unang experience ng bata. popular. Kung Dapat first yung sexual unang encounter, experience yung naka-condom, ganon? Hindi naman pangit eh. Ano yan eh? Subjective yan eh. Kung may experience mo, merong condom, yun, para sa'yo, yun ang normal. Di ba? Ganun lang yun. Pero kung yung experience mo, walang condom, Ewan ko, may yun ang condom normal nga, parang para sa'yo. kuneho naman kung umano, di ba? Ganun normally mga teenage, di ba? Si Boy! Ang Ay, Lord, agagay. magbasa ka na raw. Ito naman, sa mas malagim na balita. Sinimula na kahapon ang preliminary investigation ng DOJ sa plunder case sa sinampa laban kay dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo.
Dumalo sa investigasyon ang dating Pangulo kahit kinekwestiyon ang ng kanyang kampo kung bakit DOJ ang humahawak ng kaso. Narito ang report ni Zai Finiza. Personal na dumalo si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa preliminary investigation ng DOJ sa plunder case na isinampalaban sa kanya ng complainant na si Danilo Lihay-Lihay. Mag-isa lang dumalo si Congresswoman Arroyo sa hearing. Hindi nakarating ang mga kapwa-akusado ng dating Pangulo na sina Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo, dating Finance Secretary Margarito Teves, Finance Privatization Council Head John Sevilla, at Mega World Chairman Andrew Tan. Si Attorney Estelito Mendoza, na abogado rin ng noong dating Pangulong Joseph Estrada, sa kanyang plunder trial ang tumayong abogado ni Arroyo. Nag-ugat ang kaso ng kasuhan ni Lihay-Lihay noong Agosto ng plunder si Arroyo dahil sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng Iloilo Airport sa property developer ng Mega World na noong Pangulo pa siya. Hindi raw kasi pinagbayad ang Mega World ng buwis na nagkakahalagang 72 million pesos noong nagkabentahan. It is a ridiculous charge against President Arroyo. Pero naniniwala si Lihay-Lihay na nagpakilalang hepe ng Vanguard Anti-Graft Task Force na malakas ang kaso niya laban kay Arroyo. You are enriching Mega World more than 50 million pesos. So that is plunder. Bukod sa kredibilidad ng kaso, kune-question din ng kampo ni Arroyo ang pagdinig ng DOJ sa plunder case. Sabi ni Mendoza, ang ombudsman ang dapat nagsasagawa ng preliminary investigation sa kaso. President Pinoy has made several public statements saying that one of his missions is to investigate the administration of President Arroyo and to file the charges. Pero sagot ni Lihay-Lihay, ang dami ko ng kaso dyan sa ombudsman, inaupuan lang naman eh. Bukod sa plunder charge ni Lihay-Lihay, isa pang plunder case ang isinampa ng grupong Bayan Muna laban kay Arroyo. Ito ay tungkol naman sa kontrobersyal na NBN-ZTE deal na nakasampa pa rin sa DOJ. Zai Finiza, News 5. Ay tama yan, sinagot na ni Lihay-Lihay yung sinabi ni Estelito Mendoza na abogado ng CGMA. Ay, ang dami ko na nga pinail na kaso sa ombudsman, inupuan lang. Talagang uupuan ho yun, Mr. Lihay-Lihay. At Estelito Mendoza, dahil sila ang naglagay kay Merceditas Malditas Gutierrez. Si Boy. Yung nickname. Kaya may impeachment case sa ombudsman. Anong gusto mo? Tayuan. Pero ini-impeach na naman si Merceditas Malditas Gutierrez. So, Ang nakakatakot kasi nito, no? Ang abogado ni CGMA, si Estelito Mendoza, napakagaling na abogado niyang mamang yan. Oo. Kung naalala nyo, di ba yung Erap. expertise Tama niya yan. na kulong si Erap, pero medyo konti lang. Ganun gagaling. Hindi lang yun. At si Estelito Mendoza ay teacher, no? At parang kumbaga naging mentor to Legal luminary. Chief Justice. Magaling. Magaling talaga. Alin? Marcelo rin, siya ang abogado ng Saan Marcelo. bang opisina nito? Pero Makuha ko ng abogado ito. Mahal yan, pare. Hindi ka naman plunder, no? magaling magaling. Magaling. Usa yan. Magaling. Oh. Di ba abogado rin ni Danding yan, di ba? Maraming maraming kliyente yan. high-powered clients. Si Estelito. Kumbaga, natawag na magkakaroon ng maraming legal jiu-jitsu. Pero parang mga kasong hawak niya lang tungkol sa mga budget, mga plunder. High profile. Hindi yung mga reckless imprudence. Di ganyan. Puro mga Kumbaga, pera-pera. pang notaryo publiko na lang yan, mga ganyan. Merong ano sa'yo, may kilala kong abogado na pwedeng Sino yan? dumipensa sa'yo. Sino nga yan? Si Attorney Mel. Ay, oo. Di ba? Di ba? Atenista. Di ba? Sinalang mo na si Atty. Morning, Attorney Mel. Attorney Mel, magandang umaga sa'yo. Morning po. Kundi si Attorney Acosta. Oy, pwede rin. Di ba? Wala kang pambayad. Wala kang pambayad, di ba? Dalawa ka agad yan, ha? Yan, Kung hindi, kung medyo yung boss natin, medyo nagbabakasyon lang, May oras. pwede siyang sumama at mag-observe. Yung boss natin, Naliman mo pa yung hukay mo na tinatayo, no? si Boss RC, good morning, sir. Good morning, po. Number one sa bar yan, ha? Number one. 1 sa bar si Boss RCE. Ganun ba? Number 1 sa bar nung 1986 ata yun. 84. Gano'n pa pala kabata Kabat sila ni Attorney Mel. Gano'n pa pala kabata number one si si RCE. Boss Ray Espinosa. Ay, batang-bata. Ito, malagim na balita pa rin. Yan. Mahigit 2 linggo na lang bago ang barangay at SK elections, pero hanggang ngayon nasa bidding process pa rin ang mga gagamitin sa halalan. Pero ito, merong nasa pulang News 5, pare. Yung kumpanya na sangkot sa
kontrobersyal na ballot secrecy folder, yung malaki-malaki. overpriced, oh. Yung oversized. Nakakuha pa ng rekomendasyon ng COMELEC para mag-supply ng gagamiting stamp pads. Ganon? Sa polyan ni Fiona Nicolas. Di pa man tuluyang lusot ang mga COMELEC official na sangkot sa 700 million peso ballot secrecy folder controversy, irerekomenda naman ngayon ng Technical Working Group sa COMELEC Bids and Awards Committee o BAC na i-award sa OTC paper supply ang kontrata para sa fingerprint taker o stamp pad na gagamitin sa October 25 Barangay SK elections. Ang OTC ang kumpanya na dawit sa ballot secrecy folder controversy. Sinabi noon ni COMELEC Investigating Panel Head at ngayon BAC Chairman na si Attorney Ferdinand Rafanan, dapat nang i-blacklist ang kumpanya sa anumang bidding sa COMELEC. Pero ngayon, kumabig si Rafanan. O dahil wala ngang blacklisting or anumang order na nagpre-prevent sa kanila. Sa dokumentong nakuha ng News 5 mula sa Technical Working Group, lumalabas na lowest calculated bidder para sa stamp pad ang OTC na may kontratang mahigit 5.2 million pesos. Patuloy naman ang bidding ng BAC para sa iba pang supplies tulad ng indelible ink, ballot secrecy folders, ballpen, padlocks at iba pang gamit para sa barangay SK elections. Hipit man sa panahon, siniguro ng COMELEC na darating sa oras ang mga gamit. The election will push through. It is the mandate of the law and we in COMELEC are doing everything to make it happen as scheduled. Habang papalapit ang barangay SK elections, dumarami rin ang lumalabag sa total gun ban. Base sa report ng PNP, simula nang ipatupad ang gun ban order noong September 25, may 194 firearms na ang nakumpiska nila. Umabot naman sa 235 ang naaaresto. Karamihan sa kanila, mga sibilyan. Hindi naman mapagbibigyan ng komisyon ng gun ban exemption na hinihiling ng mga prosecutor at judge na nakatatanggap ng death threat. We have to start somewhere. Pagka nag-exempt tayo, walang mangyayari. Ipapatupad ang total gun ban hanggang November 10 at ang liquor ban sa October 24 o bisperas ng barangay SK elections. Fiona Nicolas, News 5. Tama na muna ang politika. Good news muna tayo. Lalo na sa mga Meralco customers. Tatapyasan ng mahigit piso kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ang magandang balitang yan sa poll ni Michelle Orosa. Tila maagang pamasko ang hatid ng Meralco sa mga customer nito. Bababa kasi ng piso at 10 sentimos kada kilowatt hour ang generation charge para sa Oktubre. Ang generation charge ay ang singil ng Napocor at iba pang mga power plant sa Meralco para sa kuryente. Dahil sa bawas presyo, 4 pesos and 31 centavos na lang ang generation charge kada kilowatt hour. Ito na ang pinakamababang generation charge ng kumpanya mula Pebrero. This is extraordinary for the month. Nagkasabay-sabay ngayon yung mga positive developments. Ang resulta, lampas 100 piso. Ang matatapyas sa mga electric bill kung kumokonsumo ng 100 kilowatt hours kada buwan. Mas malaki ang konsumo, mas malaki ang bawas singil. Kasama sa mga mabibiyayaan si Aling Josefina na kumokonsumo na mahigit 300 kilowatt hours kada buwan. Mas maganda po. Okay. Kasi medyo talaga mataas ngayon ang aming bili. Paliwanag ng Meralco, ibabalik nito sa mga customer ang 34 na sentimos na metering adjustment ng Napocor para sana sa Setyembre. Naging positibo rin ang paglakas ng piso kontra dolyar. Pero paalala ng Meralco, baka hindi na maulit ang ganito kababang generation charge sa mga susunod na buwan. Depende raw kasi yan sa galaw ng piso. Pero kung good news ang bawas singil sa Metro Manila, bad news naman ang patuloy na brownout sa Mindanao. Sabi ni Energy Secretary Rene Almendras, umaabot na sa 3 oras ang rotating brownouts doon. Kahit puno na kasi ng tubig ang mga hydro plant, kulang pa rin ito para makapagbigay ng kuryente sa mga bahay at negosyo roon. Hindi po kami natutulog, hindi po kami nagbubulag-bulagan or hindi nakikinig. As a matter of fact, we know what's happening in Mindanao. Makikipagpulong si Pangulong Aquino bukas sa mga epektadong sektor para maibsan ang problema. Michelle Orosa, News 5. At ito, para sa mga internet savvy, kasama kaya sa mga na-search ninyo
itong mga nasa listahan ng Google na fastest rising newsmakers noong nakaraang buwan. Most Googled si Charisse dahil sa kanyang guest appearance sa second season ng TV series na Glee. Top 6 newsmaker naman si Congressman Manny Pacquiao dahil sa mga pasaring sa kanya ni Floyd Mayweather Jr. At mukhang marami rin ang na-excite sa no homework on weekends policy ng DepEd. Para naman sa fastest rising news, nanguna ang mga balitang basketball dahil sa pagkakasali ng Pilipinas sa FIBA Under-18 Championships, ang FEU at Ateneo match sa UAAP Basketball Finals at ang pagbuo ng RP Smart Gilas team para sa Asian Games. Tampok din sa listahan ang Pag-asa, Dengue at ang US Embassy dahil sa baligtad na bandila ng Pilipinas sa Asian Leaders Summit sa New York. Teka, so ano to? Sa Pilipinas to? Yes. Mga sinerge sa Pilipinas? Google. So iba pa yung, okay. Totoo ba yun? Hindi ba normally pornography yung talagang sinesearch sa atin? O baka hindi nire-rehistro ng Google? Hindi na ginugoogle siguro yun, di ba? Hindi, meron doon. Penis Number captivus. 7. Penis captivus. Pero baka naman from a scientific point of view yung pag-Google. Kaya nga scientific name eh. Penis captivus. Sino ba naman mag-research ng penis captivus? Sino ba naman mag-research? Pag pinakinggan mo yung salita, pag wala kang kamuang parang maganda pakinggan. No? Parang maganda. Parang spaceship. Ano ba sa Tagalog yung penis captivus, Kuya Erwin? Hinuling, captivus. Junjun, inipit ni Jenjen. Junjun, hinuli. Arestado ni Jenjen. 5:34 a.m. sa pagbabalik na sa pool. Talo, panalo ba ang first 100 days ni Pangulong Aquino? Tinanong po, bakit yung pakilang tanungin yan? Bakit naman? Alam naman natin na. Susunod na ang mga police report pero bago yan, Makata muna tayo. Saan ka ba naglakwatsa ngayon, Makata? Matapos po ang balitaang maiinit mula po sa Commonwealth Market, ito pa rin po ang inyong Makatang kaakit-akit. Huwag niyo nang itanong kung bakit, kahit po paulit-ulit, ay talaga naman pong mukhang anghel pa rin sa langit. Ito pa rin po ang inyong Makata. Dito nga po ay aking napuntahan ang mga baboy na napakaganda po na tingnan. At siyempre po akin pong makakapanayam ang may-ari po ng napakagandang tindahan na ito ng karne ng baboy, si Aling Baby. Alam niyo ho, Aling Baby, kayo ay pamilyar. Taga-Hagunoy ho ba kayo? Yes. Ay, maaari ho kayo nakikita ko rin nung akin hong kabataan. Si Aling Baby ho ay batang-bata pa. Kanina ho pagdating ko ay nasa crib pa ito. At kumusta po ang inyong pagtitinda dito sa Commonwealth Market? Okay naman po. Okay naman, okay. Kayo ba pinakamaganda rito? Sabi. Sabi ho nila. Ito pong pagnenegosyo na ng baboy, marami na ba kayo napag-aral na anak, apo? Oh, marami na. Mga apo, mga pamangkin, lahat. Ay, bantayin niyo yung mister niyo, baka may pinapaaral pang iba. Kaya mo siya. Naitipan mo naman kami kung paano po malalaman na yun pong karne ay hindi po double dead. Single dead lang. Single dead lang. Kasi dito masyadong stricto ang mga meat inspector. Kailangan, talagang bawal dito ang double dead. Ang baboy na bagong katay is pinkies. Medyo pinkies ang kulay, tsaka makinis ang mga balat. Oo. Wag na wag kayong bibili ng murang baboy. Yun na yun. Sabi nga nila, pag double dead, mura, nilalarga ang presyo. Ang murang baboy ngayon yung piggy bank, yun ang pinakamura. Tungkol po doon sa balahibo, ano po yung pwedeng basihan pa rin para malaman kung ito ba double dead na? Kasi tingnan mo to, makinis. Ang pag double dead, hindi na malilinis ng ganyang kakinis yan. Kasi yung balahibo niyan, mahirap nang tanggalin. Kahit po ilubog sa kumukulong tubig? Di lalong hindi maalis, kasi maluluto. Okay po. At syempre po ngayon, atin akong pasyalan ang presyo ng kanyang mga paninda, naubod ng gaganda at napakasariwa pa ngayong umaga. Eto na po ngayon at atin pong pansinin na napakasarap nitong kasim. 160 po ang tumambad sa akin, kilo pong tinaguring. Ang liempo, 170. Ang pork chop, 160. Gayon din po ang giniling, 160 pa rin. Ang pige, 160. Ang lomo, kung itatanong mo, 170. At ang ribs ay 150. Ay, naku po, ayan, napakasarap. Talaga naman po ang nakakagana para sa lahat. Lalong-lalo na nga po ngayon na kami po nagdiriwang ng aking asawa ng ika-4 naming wedding anniversary nung kami po ikinasal sa Baraswain at hanggang ngayon siya pa rin ang aking kapiling, hindi pa kasi ako nahuhuli. Buti naman. At eto po, marami ho ritong mga nagsisigawang matadero. Aawayin ko sana, puro may hawak pang kutsilyo. Ano sir? Lalaban ka ba? Bakit sinabi ko ba? Wala.
Kala mo ha? Ito pa rin po ang inyong Makata, ang Makatang Kulekul. Dito lamang sa Sapong. Alas 11:50 na po ng gabi. Bakit? Sa Germany. Ayo, sa Berlin. kala ko kinabahan naman ako. Dito alas 5:50 na po ng umaga. Good morning, Pilipinas. Akala ko iko-correct ko sana. Pinaalala ko lang sa iyo yung panahon mo sa Germany. Parang yun, matagal kayo naging ano. Mario Joseph naman. Oy, 9 na minuto bago sumapit ang ika-6 ng umaga. Isang sunog sa condominium sa Makati ang maswerteng naapula agad. Pero ang mga tenants sa kondo, asar na asar. Dahil isang lalaki na may diferensya raw sa pag-iisip ang sinubukang magpakamatay. Kaya sinunog ang sariling unit. Ang balitang yan sa pool ni Ryan Ang. Parang binagyo ang ikatlong palapag ng Cityland de la Rosa Building 9 sa Makati. Ang mga residente sa iba't ibang unit, kanya-kanyang linis matapos bahain ng tubig galing sa sprinkler system ng building at mga bumbero. Bandang alas 9 raw kasi kagabi, nagsimula ang sunog sa unit na ito ng isang Mark Puson Peralta. Dito sa unit na ito nagsimula ang usok na kumalat sa buong third floor na ikinabahala ng mga tao rito. Pero agad din naapula ang sunog na tumagal lang ng kalahating oras. Mabuti at nag-function ang sprinkler system ng building at saka tumunog yung alarma nila. Sa investigasyon, lumalabas na nagtangka raw magpakamatay ang may-ari ng unit na napag-alamang may problema sa pag-iisip sa pamamagitan ng pagsunog sa kanyang mga damit. Kwento na isa sa mga katiwala ng building. Kalalabas lang daw ng mental hospital ni Mark. Pinalabas na po ng doktor kasi maayos naman po. Sinik na siya. Tapos bago siya pinalabas, pinagbawalan siya. Bawalan sigarilyo, soft drinks, alak, yun lang. Bumalik pag sigarilyo, sir. Yun, nabalik uli ang pangisipan niya. Hindi naman naigtago ng ibang tenant ang pagkairita dahil sa perwisyong inabot nila. Na-perwisyo kami sa baha. You can see the place hanggang ngayon. Inaayos pa rin namin siya. So. Grabe ang perwisyo kasi kita mo naman bamba ang buong bahay. Tapos kung papakamatay siya na lang. Huwag niya na kami dadamay. Diba? Pwede naman siya maglason dyan. Kahit na wala sa matinong pag-iisip si Peralta, sasampahan pa rin siya ng kasong arson at husgado na lang daw ang bahalang magpasya sa kaso. Ryan Ang, sa pool sa News 5. Uy! Naperwisyo talaga sila. Yung buong unit. Marin doon maghunos dili ka. Talagang ganun ho. Mabuti na lamang at medyo may mga gamit sila doon pamatay sunog. Yung mga sprinkler, yung mga fire hose. Kung hindi, nasunog yung buong floor. Mantakin mo yan. Buti nag-isip yung kapitbahay. Mag-isa lang sila nakatira doon. Dapat may kasama yun May diferensya sa pag-iisip. Kaya problema nun. Siguro may malalim na problema yun. Malaking problema siguro. Dapat inalam ni Ryan anong problema nun. Baka sa pag-ibig o baka yung magulang nasa Saudi. Abroad. Diba, abroad. O kaya sa pag-ibig nga. Pag-ibig. Malaking puzzle para sa kanya. Mainiwan siya ng kanyang Yan ang malaking problema dyan. Talagang nakakadilat matay ang ganyan. Problema na yan. Okay. Isang lalaki naman ang patay matapos makaradkad ng jeep sa Maynila. Sinita raw kasi ng biktima ang kaskaserong driver pero sa gitna ng argumento bigla na lang pinaharurot ng driver ang jeep sa pool ni Catherine Imson ang balitang yan. Ang pagkumpronta umano sa isang kaskaserong jeepney driver ang tila naging mitsa ng kamatayan ng lalaking ito na nakabulagta pa sa Quezon Boulevard sa Quiapo. Sumabit daw ang lalaki sa gilid ng jeep at nakaladkad nang biglang humarurot ang sasakyan. Sa tindi ng pagkakakaladkad sa biktima, halos mawala na sa forma ang kanyang mukha. Mukhang traumatic injury sa ulo Kasi deform na yung, di ba, skull ng victim Maaring nagulungan yun. Kwento ng pamangkin ng biktima, pumapara na raw sana sila para bumaba sa jeep. Pero hindi kaagad huminto ang driver at inilampas sila sa dapat nilang babaan. Kaya pagbaba, umikot daw ang kanyang tiyuhin sa gilid ng jeep at kinompronta ang driver. Pero sa gitna ng pagtatalo, pinaharurot daw ng driver ang jeep.
Kaya nakaladkad ang biktima na noon ay nakahawak pala sa sasakyan. Akala ko ang pangyayari, ang tsuhin ko walang problemang masama. Siya ang inintindi ko, hindi ko inintindi yung jeep. Hindi na raw huminto ang driver at tinakasan ng nakaladkad na lalaki. Hindi na raw nagawang habulin ng pamangkin ng biktima ang driver dahil talagang mabilis itong magpatakbo. Sadyang kaskasero. Dahil yung stoplight dyan sa may laulan, hindi na niya pinansin eh. Alam niya naka-red. Sabi ng ilang residente, madalas daw talagang magkaroon ng aksidente sa lugar nila dahil sa mga kaskaserong driver. Maraming kaskaserong driver kasi hindi sila nag-ano na kala nila walang tao rito dire-diretso naman ang takbo. Kasi madilim na eh. Kala wala nang mga taong nakatayo rito. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente para madakip ang tumakas na driver. Catherine Imson, sa pool, sa News 5. Nabulabog naman ang pagtambay ng mga residente sa isang barangay sa Quezon City nang biglang araruhin ng isang pampaserong jeep ang 8 taon nakaupo lamang sa sidewalk. 2 lalaki patay sa insidente. Sa pool ni Franz Noguera ang balitang yan. Tinirikan ng kandila ng mga residente ang sidewalk na ito sa kaunlaran Aurora Boulevard sa Quezon City. Sa mismong lugar kasi, binawian ng buhay ang 31 anyos na si JP Pelipel matapos araruhin ng isang pampasaherong jeep habang nakaupo siya sa naturang sidewalk. Ang isa pang biktima na nasagasaan din sa naturang lugar, naisugod pa raw sa ospital pero hindi na nabuhay. Ang isa sa 6 na sugatan, asawa ng namatay na lalaki. Hindi na naitago ang matinding galit sa tsuper ng jeep. Nangiya siya, dapat ikulong siya. Dapat mamatay na rin siya. Kwento ng mga nakakita sa pangyayari, mabilis at pagewang-gewang ang takbo ng jeep na minamaneho ng suspect na driver. Nawalan daw ito ng kontrol, saka sumampas sa sidewalk kung saan nakaupo ang 8 biktima. Nakita ko na lang dito na tinumbok nila yung sa may pinsang ko. Dito sa poste na to, dito sa loob na to, diyan dumaan yung jeep. Labas na sila sa dito sa bangkita. Tapos dito, nakita ko lang yung pinsang ko diyan na nakataob na, patay na. Isinugod naman sa ospital ang suspect na driver matapos pagtulungang bubugin ng taong bayan dahil tinangka pa umano nitong tumakas. Sabi ng mga residente, madalas daw talagang magkarera ang mga pampasaherong jeep sa lugar. Kaya naman humihiling sila na magkaroon sana ng mga magbabantay sa lugar para may sisita sa mga kaskasero at irresponsableng tsuper ng jeep. Pakiusap mo lang, sana bigyan naman ng pansin, di ba? Katulad ng MMDA. Katulad ng TMG dyan, kung anong magagawa nila ng solusyon dyan. Kasi hindi naman masusugpo yan pag ganyan lang lagi yan eh. Di ba? Franz Noguera, sa pool, sa News 5. Ayun, puro mga jeep. Minsan nasagasaan, tapos ito, inararo na naman yung sidewalk na... Siguro yung driver magsasaka dati yun. Malaki ko. Mga farmers. Inararo eh. Di ba? Hindi dapat isakahan lang o inaararo. Ito susunod. Ito susunod. Ito. Isang center island din ang inararo naman ng isang truck sa C5 Road sa Taguig kagabi. Wasak ang ilang center fence at natumba pa ang ilang mga puno matapos daw mawala ng kontrol ang driver ng truck. Kwento ng driver, may iniwasan daw siyang motorsiklo na naputukan ng gulong kaya't napakabig siya pakaliwa. Wala namang nasawi sa insidente pero nasugatan ng isang painanteng naipit sa tumagilid na truck. Nararo din. Kita ko na ba yan? Talo o panalo muna tayo sa ating pagbabalik mga kapatid. Pasado o bagsak, talo o panalo ba si Pangulo Aquino sa unang 100 araw niya sa pwesto? Nako! Hindi na sinasagot yan. Sa alas 6:03 na po ng umaga, 7 October 2010, Thursday today. Diretso po tayo sa talo o panalo. Mga bossing, ngayong araw magtatapos ang first 100 days ni Pangulong Benigno Aquino C. III. Kontento ba kayo? Tuwang ko. O medyo nakulangan? Talo o panalo ba ang unang 3 buwan ni Pinoy sa pwesto?
Bago natin pag-usapan yan, balikan muna natin ang highlights ng bagitong administrasyon at ang kanyang sandamakmak na pangako. Wala Sa naman report yun dun eh. ni Edison. Huwag ka nga kuha, binibisto mo ko. Edison Reyes. Walang tong. Swabing-swabe ang panalo ni Noynoy Aquino sa pagkapangulo noong Mayo. Walang nagprotesta, walang umangal. Inabangan ang speech niya sa inauguration. Ano raw ba ang kayang ipangako at gawin ng uniko iho ni Tita Cory? Halos malaerap ang tema ng mensahe ni Pinoy. Masarap pakinggan, diretso at matapang. Walang wangwang. Walang counterflow. Walang tong. Pero pagkatapos nito, naging kilabot siya at ang kanyang administrasyon ng kontrobersya. Parang telenobelang inabangan kung sino-sino ang iupo niya sa gabinete. Lahat tuloy ng paksyon, sa pamilya man o sa politika, naglabasan. Puso raw at hindi utak ang ginagamit ni Pinoy sa pagpili ng kanyang official family. Kung close ka sa kanya, malamang pasok ka. Bagay siyempre na mabilis sinalag ng palasyo. Sa pagtatanggol nga nila sa ilang desisyon ni Aquino, may iba sa kanila na napaaway pa sa media. Buong gabinete tuloy, napilitang mag-refresher course sa tamang pakikitungo sa media. Lalo na't isa na siguro si Aquino sa most covered na pangulo ng bansa. Unang sumubok sa kakayahan ni Noynoy bilang pangulo, ang bagyong Basyang. Wala kasing handa rito, kahit papag-asa. Kaya naman hindi lang nasabon ang mga opisyal ng Weather Bureau, nasibak pa ang hepe nila. Pinakamalakas na bagyo na siguro sa pamamahala ni Pinoy ang nangyaring hostage crisis sa Luneta noong August 23. Palpak ang rescue operations at 8 turista ang namatay. Buong mundo nakatutok sa Pilipinas at sa kung anong aksyon o kawalan ng aksyon ang gagawin ng bagitong administrasyon. Tanong ng marami noon, kabilang na si Chinese Head of State Donald Chang, nasaan si Noynoy? Para sagutin ang tanong na yan, nagpatawag pa ng pambirang live press con si Aquino sa Malacanang para magpaliwanag. Perhaps in hindsight, no? Perhaps I should have taken a more active role. Kasalukuyang iniimbestiga ng hostage crisis nang muling mabuhay ang issue ng weteng at ang sangkot nga raw, mga opisyal ng gobyerno na malapit kay Aquino. Parang bagahing dala ni Noynoy hanggang Amerika ang issue ng IIRC at weteng. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling popular ang palangiti at prangkang Pangulo. All-time high ang satisfaction at trust ratings niya. At marami pa rin ang bilib na kaya nga niyang akayin ang bansa sa sinasabi niyang tuwid na daan. Edison Reyes, Sapul sa News 5. Okay, Erwin, mauna ka na. Akala ko may BO pa eh. Wala na BO. 100 days mo na to hinahantay. Kaya go. 100 days. Eh, ang dami Nangako ka dati. Ha? Nangako ka nun. Abay, to my distinguished colleagues, the Honorable Martin Andanar of Muntinlupa, to my colleague on my right, The handsome Lord Rivera from Project 2. and from Ortigas, the Honorable Sean Yao. Mga kababayan ko, magandang umaga. Di na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Sablay po ang gobyernong ito. Ang dami pong ipinangako ng mahal na Pangulo na hindi pa po napapatupad. Tulad po ng land reform na mga magsasaka ay nangangalampag araw-araw na. Tulad ng edukasyon, binawasan pa ang budget at dinagdagan ng pork barrel ng mga senador at congressman. Tulad ng tuwid na daan, walang mahirap kung walang korap. Napakadami ho sa kanyang administrasyon. At marami pang iba. Yan lang po. Bukas naman yung iba. Napakadami nga eh. Di ba Installment. Sinabi, matuwid na daan, O sinabi na walang mga, parang may sinabi sa mga walang kaibigan, mga kamag-anak, sus Maria Josep. Kita mo naman yan, ang dami mga nailagay sa pwesto na wala namang katurya-turya. So, merong ilang mga gabinete, miyembro ng gabinete na nagtatrabaho. Pero merong ilan na wala namang katurya-turya. Alam mo naman, yung mga hindi natin nakakausap dyan, na dapat nakakausap ng media, hindi mo na makausap, sus Maria Josep. Pwede bang ganon? Nagbago na sila. Meron pa nga, sinasabi niya na
matuwid na daan at walang korap. Walang mahirap kung walang korap. Meron nga dyan, Sus Marioset, na sinabi na 2 beses na lumabas ang pangalan, sumisikat dahil sa kalokohan, sumabit na sa hostage taking, hindi ko nababanggitin ang pangalan, itago na lang natin sa pangalang Yusek Rico Puno. Aba, sumabit na sa weteng, sumabit pa sa hostage crisis, ayaw pa rin tanggalin dahil kailangan daw due process. Mr. President, paano naman si Prisconilo, hindi na bigyan ng due process, sinibak ninyo dahil mali yung forecasting niya, kulang naman ho yung gamit, di ba? Napakarami pa, Lord. Baka maubos itong talo panalo. Kung ako tatanungin ho ninyo, talo ho ito? Itong 100 days. Gusto kong malaman, Erwin, despite sa ganyang pananaw, bakit ang taas pa rin ng popularity rating sa Pangulo? Saan nanggagaling yun? Sa mga probinsya yun. Dito sa NCR, medyo hindi maganda. Hindi, sa NCR nga raw. Sa NCR nga daw siya mataas eh. Mr. Speaker, may request to have that deleted in our record in Congress. Well, it's been 100 days pa lang. Ilang years na talagang embedded sa culture natin yung corruption. So, I think it would take more than 100 days. We did not get here in 100 days, so it will take us more than 100 days to get out of it. Alright, Also. sige. Okay, paano naman yung mga nagamit na mga squatter na hindi dinemolish bago ng eleksyon para makapagboto? Ngayon, pinagtatapon na lang sa kung saan-saan. Problema pa ba ni Pino yun? Problema ba ni Pino yun? Di ba problema ng mga mayor yun? Pabahay sa mga walang bahay. Yan nga. Nangyari? Kaya sinasabi, yan ang sinasabi nga ng marami no, na itong first 100 days, itong survey, no? Questionable itong survey dahil hindi natin alam kung ano yung mga tanong doon sa survey. Mukhang satisfied, strongly satisfied. Kasi depende yan eh. Kung pag-uusapan natin yung hostage crisis, talagang bagsak si Pinoy doon. Ang pag-uusapan naman natin, yung pag-asa na binibigay niya sa bayan, pasado siya. Dahil kahit na nagka-hetot-hetot ang bansa natin, marami pa rin naniniwala sa kanya. Pero Mark, I choose to look at it this way. Parang yung hostage crisis kasi, he did not ask for that to happen. He did not plan. It just kind of happened and he had to deal with it. Pero may other things na pwede niyang pagplanuhan tulad ng he chose to ignore Hacienda Luisita. Yung extrajudicial killings na ang daming umaalma na parang bakit daw niya tinuloy yung policy ni President Arroyo. Pero yung hostage crisis, it only reflects the capacity of the president to answer in times of crisis or to solve things like national security. Kaya nga doon pa lang sa national security at doon sa international interest din natin, no? Bagsak si Pinoy doon. Kung pag-uusapan naman natin yung RH bill, sa palagay ko pasado si Pinoy dahil pinaglalaban naman yung RH bill. So depende sa pinag-uusapan. Ang tanong kasi dito, talo o panalo, okay, saan? Dapat isa-isayin natin kung anong aspeto siya nanalo o natalo. You wanna do that? We can do that. Hindi ba? Okay. So, parang ano lang yan eh. A glass half full or half empty. Mahirap kasi nasabihin natin na talo si Pinoy, talo. Okay? Kasi marami naman ding, alba, yung pagpili ng gabinete, sa palagay ko, maraming aspeto doon na talo si Pinoy dahil mali yung pagpili niya. Pero meron din naman panalo. So, I think nasa questioning din eh. Di natin alam. Di ko alam. Di ako nasa-survey ng SWS. Well, sige. Di isa-isahin natin. Para sa akin, talo yung, di ba nangako siya na yung BOC tsaka BIR, every month may big fish na mahuhuli. So far, puro small fish. Talo yun. Talo yun. Okay. Next. Tax. In-increase yung VAT from 12 to 15%. Talo. Talo yun. Ano pa? Education. Tinapisan yung budget. Talo yun. Pero may planong K-12. Yun. Pero iba yun. Pero yung planong K-12... That's after him pa. May implement yun. Mga OFW na alagaan niya. Okay. Tinapisan din ng budget. Talo. Pork barrel, dinagdagan. Talo. Pero panalo yung mga nadagdagan. Panalo yun. Yung ano niya, yung kanyang intelligence fund, nadagdagan din. Ay, talo yun. Pero panalo siya ron. Pero panalo siya doon. Pero bakit nataas pa rin survey niya? May mali ba tayo sa tinitingnan natin? Yung gusto kong malaman baka yung sinurvey naman ay isang grupo lang, isang sektor lang ng ating lipunan. Tingin mo, gano'n? Baka sa Anmana Heredero. Let's step back and look at the bigger... Hindi yung mga
mukhang basahan ng mga kababayan Hindi, natin. kasi Lord, historically, yung lahat naman ng mga presidente na Pagbago. nakapasok lang, bago, mataas talaga ang Mabango survey pa. mula kay Cory, kay FBR, kay ERAP. So honeymoon period pa rin itong 100 days na to, sinasabi mo. And hindi lang yun. Saka ano tayo, pasensyoso tayo mga Pilipino. Forgiving. Forgiving. Isa pa Eh, dyan, makalimutin. yung sinasabi natin na parang yung sinasabi mong malaking black eye daw yung hostage crisis. Napakalayo naman to sa bitukan ng mga taong bayan eh. Diba? Parang hindi yan hostage crisis, hindi. Parang ang layo niya sa uulamin ko, sa maging kanin ko sa umaga. Diba? So parang kahit siguro napakalaking issue yan sa isang sektor ng lipunan. Pero sa isang mas malaking sektor ng lipunan, wala kinalaman itong mga bagay na to. Napaganon. Yung mga taong tinutukoy mo yung mga mas immediate concerns sila, food, shelter. Yun yung Kaya kung mas makikita hindi mo- mas removed sila sa hostage crisis. Pero tanong, ano ba yung nagawa? May nagawa na ba yung Pangulo do sa anti-poverty program? Conditional cash transfer. Okay, talo ba to o Pwede panalo? i-argue mo rin na ginagawa naman yun ng panahon pa ni Pangulong Arroyo. Correct. Yung conditional cash namana transfer niya lang na yun. Namana lang yun. Na sinasabi ng isang lawmaker na parang bagsak si Pinoy kasi copying, copying from your seatmate yun. Malabas, di ba? Isa pa dyan, yung pinakamalaking nagawa niya at napakalaking tulong sa buong lipunan. Ito, walang wangwang. Yun, malaking tulong sa Siguro. kababayan natin at umunlad ang ating buhay. Nagka-traffic na tayo lahat. Hindi, panalo man yung walang wangwang. Pero may mga Howie boys naman. Meron ano yun? Meron pa So, mga... ganun din yun. Ako, nahawi rin ako ng Di ba? gano'n eh. Parehas lang yun, di ba? May magkakat sa'yo bigla. Mas gusto ko pa may wangwang. Tapos naririnig mo, ito bigla na lang kakat sa'yo, gaganon sa'yo. Mas delikado pa to, no? At least, alam mo, hindi mo mumurahin kasi walang siren. Di ba? Tsaka nakakatakot, nasa labas. Pero teka na, walang lizard, pero may hotdog. Yan. Panalo yun. Panalo. Parang image making din siguro. Well, Mr. President, you have 4 years and 265 days to go. So, if I were you, either you shape up or ship out. Yun po yung sasabihin, yun lang po ang aking masasabi dahil daldal kayo ng daldal, yung nakaupo yung ibang administrasyon noon, puna kayo ng puna. Pag hindi po kayo umayos, kayo po ang pupunahin hanggang sa pag hindi po kayo umayos, kayo po ang pupunahin hanggang sa pagtatapos ng inyong administrasyon. Ay, apropos to that, Erwin, may bisita natin, may mga bisita tayo na yung bisita natin, titignan yan mamaya at itong ginawa niya habang siya ay nagbabakasyon, simula nung June 30 hanggang kahapon, ay tinitignan niya ang mga problema. Dahil sabi niya, kayo nung panahon namin puna kayo ng puna. Ngayon Lalo naman, na ikaw, Erwin Tulfo. Ngayon, parang nalulungkot niya ako kahapon, nakadukwang ako sa bintana. Sabi ko, pinapagalitan ko yung nakarang administrasyon. Yung pala, medyo ito, 100 days pa lang, and dami nang sabi. Lalo na pag napag-usapan natin ng communications group. Panalo ba o talo sa inyo? Kasi nasa doon. mamaya. Dati nagkasagutan pa kami ng communications group nito, pero nakakausap mo. Nakakausap mo. Kahit napapagalitan ka. May communication. Yung ngayon, na parang ang mo yung mga pipi at ayaw magsalita. Ito kung bilib ang maraming Pilipino kay Pangulo Aquino, pues ibahin ninyo ang minorya sa Kamara na may payo pa kay Pinoy. Malamang daw epekto pa rin ng momentum sa eleksyon ang mataas na trust rating si Aquino. Ganon? Hindi nila binigyan ng bagsak o pasadong marka si Noynoy sa unang 100 araw nito. Pero ito raw ang mga dapat niyang ayusin. Una na ang pagpili ng tamang tauhan, pagbibigay ng long-term solution sa mga problema ng bansa, at mas maayos na allocation ng budget. Tama. Good. Pagbabago at matuwid na landas, yan ang mga pangako ni Pangulong Aquino. Pero marami nang naging lubak ang kalsadang yan. 100 araw pa lang ang nakakalipas mula nang maupo sa palasyo si Pinoy. Nandyan na ang pambabayo ni Bashang, ang mga paksyon sa Pinoy administration, ang palpak na hostage crisis rescue, at ang pinakahuli, ang mga anak ng weteng. Sa kabila nito, patuloy pa rin namamayagpag ang net satisfaction rating ng Pangulo. Kaya naman inalam namin sa mga netizens kung talo ba o panalo ang unang 100 araw ni Pinoy sa kanyang administrasyon. Narito ang ilan sa kanilang mga comments sa aming journalismo. Para sa suki nating si Edgar Ponce Ojerio, talo raw ang first 100 days ni Pinoy sa palasyo.
Para kasi sa kanya, wala pa raw napapatunayan ng Pangulo sa loob ng 100 araw. Pero may nakikita siyang panalo raw ang mga kaibigan niya, kasama na ang mga kaklase at kakampi sa politika. At eto naman ang sinabi ni Rachel Sumbise. Panalo raw ito, nakapaglatag daw kasi si Pinoy ng mga reforma sa bansa that no other president has ever done before. Sa kabila raw ng matinding pambabatiko sa kanya ng kanyang mga kritiko, maging ang simbahan, inuuna pa rin niya ang kapakanan ng mga Pilipino. Nararapat lang daw na bigyan ng credit ang Pangulo, kaya sabi ni Rachel, go, go, go! At panalo rin para kay Jonel Buenaventura si Pinoy. Para kasi sa kanya, hindi naman daw Diyos ang Pangulo natin para mabago ng ganong kabilis ang bansa. Tao lang din daw ang Pangulo, tulad natin. At isa pang nagsabi na panalo ay si Janice Magsombol. Sabi ni Janice, so far daw panalo pa siya. Although wala pa raw big achievements ang Pangulo, at least wala pa raw itong ginagawang kalokohan tulad ng dating administrasyon. At least daw, wala nang wangwang. Masyado raw maikli ang 100 araw para mabago ang pamumuhay sa Pilipinas. Yung ibang araw, 10 taon na sa pwesto, wala pa ring nagagawa. Kailangan daw ay maging patient tayo. At dapat hindi lang si Pinoy ang kumilos, pati tayo dapat ring kumilos in our own little way. Pero para naman kay JJ Bree, talo to. Sabi kasi niya bukod sa mataas pa rin daw ang singil sa Meralco, hindi pa rin nare-resolba ang Ampatuan Massacre at ang mga magsasaka raw ng Hacienda Luisita, kakarampot lang ang natanggap. At mukhang halos parehas ang resulta ng mga posts sa ating wall, ang SWS survey, na marami pa rin ang satisfied sa Pangulo. May nagbago kaya sa mga kakapost lang ng kanilang mga comments? Tingnan natin. Sabi ni Edwin Rada 15 minutes ago, panalo ang 100 days ni Pinoy. Sa maikling panahon, naipakita niya ang katatagan at katapatan ng kanyang administrasyon. Nagkaroon ng malayang pamamahayag, nakuha niya ang simpatiya at suporta ng international community, hangarin niyang maputol ang tanikala ng korupsyon at bulokrasya sa pamahalaan. Higit sa lahat, iba ang kanyang pananaw sa public opinion, may political will, give him a chance. Excuse me. Sabi naman ni Ed Borromeo 5 minutes ago, wala naman akong napansin. Mas lumikha kasi ang ingay ang utol niyang si Chris Aquino. Di naramdaman ang mga ginagawa niya. And sabi ni 0916-405-5355 through our text line, talo to. Kasi yung mga nakapaligid sa kanya, hindi niya makontrol. Pati sina Chris at James, hindi niya rin makontrol. Hindi naman siguro dapat niya kinokontrol yung kapatid niya, no? Pero sabi ni 0910-399-0411, lumalagpak na talo. Kitang-kita naman ang ebidensya. Unang upo pa lang, puro palpak na at taliwas sa mga pangako niya. Panghuli, sabi ni Bert ng May Kawayan, Bulacan, kahit 100 years na, talo talaga kung hindi babaguhin ni Pinoy ang estilo niya sa pamumuno. Salamat sa mga nag-post at nag-text ng kanilang comments. Abangan sa muling arangkada ng Sapul, makakasama natin ang tagapagsalita ng dalawang dating Pangulo para himayin ang first 100 days ng kasalukuyang administrasyon. Late na kayo sa trabaho, 6:24 na, gising na. At tuloy-tuloy tayo sa balitaan. Habang nakasalang sa witness stand, nagbalik sa alaala ng isang testigo sa Maguindanao Massacre ang kanyang mga nakita at narinig nang mangyari ang pamamaslang. Pero hindi naman ito diretsahang naipaliwanag kung bakit sa gitna ng panganib, di pa rin siya umalis sa lugar. Ang detalye ng balitang yan sa report ni Andrea Bautista. Mula sa kanyang kubo, nakita raw ng witness na si Norodin Mauyar ang pag-akyat sa bundok ng backhoe. Ang backhoe ang ginamit na pantabon sa 57 bangkay na minasakor sa Maguindanao. At ang di niya makalimutan, ang halos 20 minutong sunod-sunod na pagputok ng baril nang patayin ang mga biktima. Kaya nang muling ipakwento sa kanya ng korte ang mga nakita, di na napigilan ni Norodin na umiyak. Kung ikaw ba naman maalala mo ano yung mga pinagagawa doon sa mga tao na nakita niya, katulad ng pagsuntok, pagsampal, pagsipa, pagpalo ng baril. So, kung ikaw ang nandoon at maalala mo yun, mapaiyak ka naman talaga. Bawal pa rin kuna ng media ang ika-4 na pagdinig ng Maguindanao Massacre case. Pero sa nasabing hearing, idinitali ni Norodin ang kanyang nasaksihan noong November 23, 2009. Diretsa ang sinabi ni Norodin na ang pinsan daw ni Andal Ampatuan Jr. na si Dato Canor Ampatuan ang humarang sa convoy ng mga mangudadatu, kasama ang dating OIC Director ng Maguindanao Police na si Sukarno Dicay.
Si Andal Ampatuan Jr. naman daw ang nagpadapa sa mga tao sa convoy. Kinapkapan ng mga ito, kinuha ang mga cellphone at kamera at saka dinala sa massacre site. Well, masaya kami dahil nag-cross si Attorney Fortune pero inadmit naman niya na-stipulate naman sila at inadmit nila na nandun si Yunsay noong November 23 ng mga dinidescribe ng testigo. Masaya na kami doon. Tanong naman ng abogado ng mga Ampatuan na si Attorney Siegfried Fortune, bakit nanatili si Mauya sa kanyang bahay sa sitio Malatin kung alam niyang may peligro pala doon? Maging ang unang paglantad ni Norodin sa News 5 noong buwan ng Hulyo 2010 ay kwinesyon din. Mukha raw kasing may hidden agenda itong si Norodin. Ang isang testigo na totoo ang sinasabi, makayanan niya yun dahil yun ang nangyari, yun ang isasalaysay niya. Tumagal ng 7 oras ang hearing ngayong araw para sa pagkwestiyon sa iisang witness lamang. Si Norodin Mauya ay pangalawa lamang sa mahigit 100 witness ng prosecution, habang 300 naman ang inihanda ng depensa. Andrea Bautista, News 5. Arestado naman ang 3 lalaki na naaktuhan ng mga barangay officials na nagsusugal sa isang bakanting lote sa Malabon. Kinasa ang raid dahil ginawa na raw tambayan ng mga sugarol ang bakanting lote. Sa pool ni Benji Durango ang balitang yan. Bitbit ang mga batuta kasama ang isang pulis. Tumulak ang mga tanod ng Barangay Concepcion sa Malabon para suyurin ang isang bakanting lote na ginagawa umanong sugalan ng mga pasaway na tambay. Bawat eskinita, masusing sinuyod. Pati mga sunog baga sa kalye, sinita. Mario, saan sa loob na lang tayo ng bahay? Sige, sir. Pasensya na ho kayo, wala naman ho yung balak na sarahin yung kasiyahan nyo. Nang matunto ng target na lugar, doon na naaktuhan ang 3 magbabarkada na kampanting nagpupusoy do sa kalye habang tumutoma. Nakuha sa 3 ang baraha, pera at ilang bote ng alak. Agad dinala mga sospek sa presinto, pero tila baliwala sa mga ito ang paglabag sa ordinansa dahil nakuha pa nilang makipagmatigasan sa mga pulis. Private property kasi yun, kaya nagawa namin yun, sir. Saka pinayagan kami ng may-ari. Kaya nagawa namin, sir. Pero sa kabila ng mga palusot, hindi raw simpleng kaso ang kinakaharap ng 3 ayon sa mga pulis. Bawal daw kasi ang pagsusugal sa kalye at kahit sa loob pa ng pribadong lugar, bawal din daw kapag nakikita ito ng publiko. Pag mga lasing na, karoon na ng saksakan, riot. Madalas din daw na ang mga simpleng umpukan na sugal ang pinagsisimula ng away na karaniwang nauuwi sa madugong rambulan. Ewan ko sa mga magulang ng kabaga, bakit nababayaan yung mga anak nila na malagala. Paalala ng mga opisyal ng barangay para iwas gulo, huwag magsusugal sa daan at iwasan din gawing beer house ang kalye. Pero kung di maiiwasang mag-inuman, humingi muna ng clearance sa pinakamalapit na barangay. Benji Durango, sa pool, sa News 5. Bago ang kwentuhan natin sa tagapagsalita ng 2 dating Pangulo, labas muna tayo sa studio para sa traffic report naman ni Makata. Gamit pa rin ang News 5 Live Tap. Pasok, Ferdinand Clemente. Ay, babalikan natin si Makata. Ito, mga bisita muna tayo. Ito, interesting Exciting na usapan to, sobra. Game. Martin? 6:31 na po ng umaga, paring Erwin. Sige, ikaw na, tira. Kaugnay po ng first 100 days ni Pangulong Aquino, makakasama natin sa studio ang tagapagsalita ng 2 dating Pangulo. Kasama natin ngayong umaga si dating presidential spokesman Ricardo Saludo. Sir, good morning. Good umaga. Kabilang siya sa pool of spokespersons ni dating Pangulong Arroyo. Pero ito ho'y naiba sila noon dahil natatawagan noon sila, araw-araw sumasagot. Narito rin po si Margo Salcedo na spokesperson naman ni dating Pangulong Estrada. Tutulungan nila, good morning, Margo. Good morning. Tutulungan po nila kaming himayin ang unang 100 araw ng tagapagmana ng mga Pangulong pinagsilbihan nila.
Welcome to sa pool, Secretary Saludo at Margo Salcedo. At magandang umaga sa ating mga tagapanood. Aha. Aba, sir, unahin ko na ho kayo. Ay, noong pababa na kayo, lalo ng eleksyon, naging pulutan kayo ng mga sa campaign trail at lalo ng administrasyon na ito, ng grupo ni Pinoy. Kesyo ganito, kesyo ganon, maraming walang nagawa, kesyo korupsyon, etc. etc. Ano bang basa nyo ngayon itong 100 days na ito, Secretary? Atin pong ilalahad ang ating mga pahayag dyan, yung buo nating pahayag sa ating column sa Manila Times bukas. Dahil bibigyan natin ng isang buong talagang 100 days. Kasi yung 100 days magtatapos ngayong tanghalian eh. Ay, bigyan nyo kami ng sample. Yeah, sample lang. At ang ating pong approach doon, ano ba ang mga leksyon na dapat matutunan sa first 100 days? No? Siguro una, dapat ang Pangulo in charge. I think marami ang talaga naging dating sa kanila nung hostage crisis. Halimbawa, nasan ng presidente? No? Na-miss ko nga noon, sir, di ba, may hostage crisis din doon dati, yung sa Tondo, yung mga bata. Aba, di ba, naalala niyo yun noon, na 3 years ago yata. Si Ducat. Aba, may press con kaagad ang Malacanang noon. Si Secretary Armida, sakto na, nasa YouTube pa yung press con niya. Kita mo yan? Dahil piniliwanag ang ating ginagawa. At direktong inassign ng Pangulo si Chairman Bayani Fernando para panghawakan yung krisis. Nagpunta si Secretary Cabral para kausapin yung hostage taker. At ang mismong nakapagpasurrender doon sa hostage taker si Governor Chavit Singson. Noong mga oras na yun, sir, yung mga hostage crisis na yun, ano ginagawa ng Pangulo? Balita ko fidgety raw siya at palakad-lakad. Di tulad nung kilala ko, kumain pa sa restaurant. Ito po, hindi na natin pupunahin yung maaaring nangyari. Pero ang pinakaliksyon ang inaasahan ng sambayanan, talagang in charge ang Pangulo. Lalo pa sa isang insidente na ang implikasyon para sa bansa ay international dahil nga may mga dayuhan na hostage. Hindi ba niya ugali yun na, General, ikaw naman ang bahala dyan. Dito lang ako. Maaaring siguro ang hinihiling ng tao, dapat magtalaga siya ng tao na talagang bibigyan niya ng mahigpit na kautusan. Katulad nung gusto pala niya na yung Special Action Force ng pulis ang gamitin. Dapat siguro talagang tinalaga, halimbawa si Undersecretary Puno o kung sino man, na talagang siguruhin yon. At mukhang para bang sinabihan na lang yung ground commander nang walang mahigpit na pag-uutos. At mismong si Pangulong Aquino ay inamin yan at sabi nga niya, napikon siya nung hindi ginamit yung Special Action Force. Sec, Saludo at Margo, since kayong dalawa ay nasa communications group ng inyong respective presidents, or ex-presidents, ano naman, sa tingin niyo ba pasado ang communications group ni Pinoy? Para naman po kay Pangulong Estrada, passing mark naman po ang binibigay niya kay Pangulong Aquino. Although I think specifically, dahil ang pinag-uusapan po natin ngayon na yung hostage crisis, I think we really would have wanted to have more presence talaga. Hindi naman inaasahan na pupunta talaga kaagad sa site si Pangulong Aquino, first of all, dahil nakakatakot din yun para sa seguridad ng Pangulo ng ating bansa. Pero I think at that moment, dapat meron silang sense of urgency. And it would have been best kung talaga nakita natin kaagad-agad kung ano talaga ang nangyayari, kung ano yung communications nila sa mga Hong Kong nationals. Kasi kung naalala po natin, parang hindi na sagot ang telepono. So, medyo merong mga kaunting pagkukulang noong araw na iyon. What about the, Margo and the Secretary, what about the performance of the communications group so far in the 100 days? Well, kung tatayain natin yung trust rating ng Pangulo, mukhang ang publiko naman ay natutuwa sa kanya. No? Kaya lang, just a note on the trust and satisfaction rating. Yung antas ngayon na 60%, yan na rin ang naging antas ni ERAP, ni FBR. So normal lang yan na matapos ang isang halalan, 60% ang satisfaction rating sa sino mang nahalal na Pangulo. That's normal. So ibig mo sabihin na, Sec, kahit na patanga-tanga ka lang at nangungulangot, 60% o 60% pa rin ang matatanggap mo kahit na wala kang gagawin? Ako, tinitingnan ko lang yung resulta ng mga nagdaang survey. Sabagay, napansin ko nga rin yun. 60%, everybody starts at 60%. Ngayon, ang isa ring makikita natin doon sa mga nagdaang survey, mula 60% bagsak na yan. Ganun pala yun. So trending. That is the trend. Hindi ko sinasabing ganun ang mangyayari. Pero kung tingnan mo si ERAP, si FBR, pati si Cory, doon ang pasok 60, tapos baba na yan.
So ibig sabihin, kung tumakbo pala si Dato Unsay Andal Jr. ng pagka-presidente nanalo, ay pataas pa rin ang rating. Pag nanalo? Pag nanalo, automatic pala yun eh. Parang automatic. Yun yung ano, if you look at history ng mga survey, ganyan lahat Totoo yan. yun, sir. Oo At nga. kung gusto tignan mo rin yung history, sa mga darating na buwan at taon, bababa yan. Siguro dito po natin makikita na talagang habang bago pa lang, pinagbibigyan pa si Pangulong Aquino, nandun pa yung pag-asa na inaasahan nila. Pero talagang dito natin makikita kung if he will really perform, kung meron talaga siyang leadership capabilities, and iba yung maiiwan niyang legacy versus dun sa 100 days na performance niya. Alin naman sa Pagsusubok pa lang performance ni Pinoy Amargo ang medyo hindi pumapasa kay dating Pangulong Erap? One of the, syempre kay Pangulong Estrada, ang pinaka-importante sa kanya yung mga pro-poor policies. Kung matatandaan po natin nung panahon ni dating Pangulong Estrada, hindi tumaas ang presyo ng kuryente at ng tubig at lalo ng MRT. So nung lumabas po yung balita na mag-i-increase agad yung MRT fare, hindi po sang-ayon si Pangulong Estrada doon dahil syempre ang unang-una sa kanyang puso ay ang masang Pilipino. Binaba po niya to 20 pesos lamang yung rate ng MRT nung panahon na yon. At saka hindi yata tumaas yung mga toll fee na yan. Wala mga ganyan pagtaas. Opo, talagang pro-poor po talaga yung administration niya. Bukod po doon, mayroon din siyang mga polisiya katulad ng no sovereign and government guarantees. Hindi po siya pumapayag na ang government ay mag-guarantee ng mga utang para sa gobyerno dahil ayaw niyang lumaki pa ang utang ng bansa. So, ito po ay inaasahan na sana ma-address ng Aquino administration in the coming years. Secretary Saludo, si CGMA ay micromanager. Parang malayong-malayo ito kay Pinoy na ito ay macro manager yata. Si CGMA ay micromanager. Parang malayong-malayo ito kay Pinoy na ito ay macro manager yata, managing styles ni Pinoy. Pero parang pag titignan mo, tama lang yun dahil presidente nga ako, di ba? Pero si GMA mukhang talagang lahat ng details hanggang sa kababababang, kagaya nga ng yung hostage crisis na lang kay Ducat, kumilos siya at talagang litaw na litaw sa telebisyon ng mga araw na yun, oras na yun, ng mga panahon na yun. Talagang ganyan ang Pangulo. At ako nga, nandun ako sa administrasyon niya, Marso of 2001. Kaya talagang simula. And one of the things she did in her first 100 days, siya mismo, pinulong niya ng ilang beses ang gabinete para humanap ng mahigit 20 bilyong piso na mailalaan sa agrikultura. No? Kasi nagpasa siya nung Agriculture and Fisheries Modernization Act nung siya senador. Hindi ito na-implement kasi walang pera. So first thing she did, nung first 100 days niya, humanap siya ng pera para ma-implement yun. At ito ay direktong nakatulong sa pag-ahon ng mahigit 2 milyong katao sa kahirapan mula 2001 hanggang 2004. No? So talagang direkto niyang hinahawakan ito. Isa pang ginawa niya para mapalawak ang mga kalsada sa Mindanao, isa-isa niyang binatikos yung mga proyekto ng DPWH. Magdamag. Nag-uusap sila ni Secretary Soriques noong panahon yon para makita kung aling mga proyekto ng DPWH ang pwedeng i-defer o i-cancela para magkapera naman para sa Mindanao. So, ganun siyang kalapit. Ngayon, si President Aquino, siyempre may sarili siyang style. Pero gaya nga na nasabi natin tungkol doon sa hostage crisis, kung minsan, kahit yun ang style mo, kung minsan ang gusto ng taong bayan, no? At ang kinakailangan sa sitwasyon ay direkto kang makisangkot kung kailangan mag-assign man lang ng isang cabinet member. At yung sinasabi na pagka nag-assign ka ng mataas na opisyal, yung hostage taker, lalakas ang loob, hindi po ganyan ang karanasan natin. Sa katunayan, pag nag-assign ka ng cabinet member o mataas na opisyal, nagiging magalang pa yung hostage taker. Ganyan po tayo rito sa Pilipinas. Kaiba po dun sa mga siguro sa mga terorista sa ibang bansa. Dito po, pag ang kausap mo na ay talagang mataas na opisyal, parang nagbibigay galang ka pa imbis na maging agresibo sa paghingi ng mga kondisyones. Well, bago tayo mag-commercial break, sir, ako may tatanungin lang. Ito, hindi na ako papaligoy-ligoy pat humahaba itong usapan natin at baka saan pa mapunta. Pero mamaya kasi babalik tayo at marami pa tayong pag-uusapan. Tanong ko lamang sa inyong dalawa, ano po, bilang mga tagapagsalita po ng mga dating Pangulo, ay ano bang marka ibibigay nyo rito? Pumasa ba si Pinoy o bumagsak ba o pasang-awa o incomplete, ika nga? Sa amin pong pagbabalik yan, kaya tutok lamang bayan dito po sa Sapul. Mga kapatid, umpisa pa lang yan, ang mainit na talakayan kasama po yung Secretary Saludo at Margo Salcedo.
May makausap din tayo mula naman sa kampo ni Pangulong Aquino. Ganon? Magbabalik ang Sapul. Milagro, no? Nagbabalik ang Sapul. Bago natin ituloy ang kwentuhan kasama ni na Secretary Saludo at Margo Salcedo, balikan muna natin si Makata na pumasyal dyan sa Marikina Riverbanks. Pasok Makata. Okay, 1, 2, 3, 4. Nandito pa rin po ako sa may Riverbank Marikina kung saan po kasama ko po ang mga senior citizens. Meron pa pong magjawa rito, si Aling Natividad at si Mang Sergio. At syempre nga po dito po sa may Riverbanks, dito po ang kanilang destinasyon. Mga nagja-jogging po sapagkat sila po ay uminom ng gayuma na inlabang rayuma, muntik nang di makabangon sa kama. At ito nga po, napakasaya rito, bonggang-bongga. Diyan naman po kayo. Pero po ang atin pong problema, dito naman po sa bandang Kailugan, sapagkat ito po mga janitor fish na nagkikitawan. Ay, sus Maria, sa Panginoon ko, Santa Maria Elementary School. Sila po ang nagdudulot ng problema dahil dati po rito, marami raw karpa, maraming tilapia. Ngunit ngayon ay wala na, nilinis na ng mga janitor fish na itets. At dati po, ito po pala ay binibili dati ng munisipyo bilang 25 sentimos ang isa para lamang maubos. Subalit pumaltos, tuloy pa rin po sa pagbuhos at dumami pa rin. Kaya po ang gagawin na lamang namin ay mag-jogging at ano na po, deadman na po sa amoy ng ilog dahil sa namamatay ng janitor fish. At sa mahalaga po, kami po ay makapag-jogging. Ito na po, ito po ang inyong makatagol-agol dito lamang sa Sapul. Okay na po. Tara na po, go! 15 minutos bago mag-ikapito ng umaga, ituloy po natin ang talakayan. Kasama po sina Secretary Eric Saludo at Presidential Spokesperson ng Arroyo Administration po si Secretary Saludo. And of course, kay dating Pangulong Estrada, si Margo Salcedo naman. Balikan natin yung question mo kanina. Sir, unahin ko sa Secretary Saludo. Sir, yung tanong ko po, failed o pass po itong administrasyon ni Noynoy, itong 100 days niya? Atin pong pananaw, napakaikling panahon nga para husgahan. Ano? Okay. At sabi ko nga, ang mas titignan ko ano ba ang mga bagay na dapat natutunan. Ano? Ngayon, sabi niya, talagang gusto tutukan yung corruption. Alright. At isa sigurong leksyon dito, dapat mas mahigpit ka sa sarili mong tao kesa sa iba kung gusto mo talagang isulong ang laban sa korupsyon. Ngayon, mukhang ang dating pag aking tao, dedepensahan ko. Palagay ko, hindi maganda ang senyas dito sa, di ba? Ay, kung ako ngayon, nasa kampo ako niya, lalakas ang loob ko. Dahil dedepensahan naman ako ng Pangulo. Kaya pala, sir, marami kaming mga kaso dito sa Tutok Tulfo. Pag pinupuntahan namin yung mga commander, itinatago yung mga tao nila. Kahit na nagnakaw, pumatay, wala rito, nasa labas. Ako na lang kausapin mo. Ganun, siguro kaya pala nagmamana itong mga pulis ngayon. Misplaced loyalty. Oo, ganun pala. So ito, kumbaga, kung bago talaga ito, bagong gawi, tuwid na daan, to really drive home that point, dapat mas mahigpit ka sa sarili mong tao kaysa sa... Kailangan mag-sample. At yung sa sarili. Kasi kung ang magiging dating, hahabulin ko yung kalabang ko, like President Arroyo. Pero yung kakampi ko, hindi ko higpitan. Anong dating nun? Ano? Yung ba ang makakaayos sa ating sistema? I think yan ang isa sa mga leksyon din na siguro dapat bigyan pansin. Margo, ikaw, ito ba papasa sa'yo o babagsak o bagsak? Para kay dating Pangulong Estrada naman, pasado naman po. Kaso nga lang, pasado lamang dahil meron ngang pasado. Dahil meron ngang mga issue na kailangan tutukan pa natin. Katulad, for example, I think ang dalawang pinaka-importante kailangan tingnan in the long run would still be poverty tsaka yung employment. Dahil maabot na yata, kung if I'm not mistaken, maabot na ng more than 20 million, 26 million ang unemployed, ang walang trabaho. Kailangan makita kung paano ito i-address ng Aquino administration. At kung sasabihin nila naka-generate sila ng 10,000 jobs, medyo malayo yun dun sa milyon-milyon na walang trabaho. So kailangan medyo tutukan yun. At, Alam nyo mga kapatid, bandang alas 10 kasi ng umaga ay nasa magbibigay ng accomplishment report si Pangulong Aquino. Balita po namin 10 pahina raw ang haba nito. Haba nun? Haba nun. Dahil dyan abala yata mga tagapagsalita ni Pinoy at hindi sila sumasagot sa tawag namin. Buti na lang. At pinaunlakan po tayo ng isa sa mga taga-suporta ni Noynoy mula pa noon, nung kampanya ho. Good morning, May Paner. Si Wanna Change. Kasama po natin ngayon sa telepono. May, good morning. Hello. Hi, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Good morning. Good morning.
Kasama natin si Margo Salcedo May at si dating Secretary Rick Saludo. Magandang umaga po. Good morning. Morning. Abay, bauna na ako, May. Kumusta naman ang Pangulo? Mamaya daw magsasalita yata itong si Pinoy. Pero sabi sa survey, abay, pasado raw at 70%. Mukhang automatic naman lahat ng mga bagong upong Pangulo binibigyan ng passing mark lagi ng mga survey group o survey companies na yan. Pero ang tingin ko, personally, May, may mga bagay-bagay na ipinangako siya na hindi pa naibibigay ng Pangulo this 100 days niya na pwede naman talaga kung tutusin, naibigay niya na. Tulad ng halimbawa ang tinutukoy mo? Aba, kagaya po nung sinasabi niyang education doon, binawasan niya yung budget ng state universities and colleges, pero tinaasan niya naman mga pork barrel ng mga mambabatas. Siguro, Erwin, tanong natin mismo kay May kung siya mismo, anong mismo yung gradong bibigyan? Yan. Pass or fail? Ako, actually, kung 75 ang passing, 70 lang ata. Sus, Maria Josep ko po. Adoy! Adoy! Ay, bakit ganon? Taga-suporta yung Tapos nakalagay pa, May, bukas pa yung television mo, nakalagay, wanna change, taga-suporta ni Pinoy. Taga-suporta ni Pinoy, bakit kayo ba? Ang mga sinusuportahan ninyo, lagi dapat mataas ang grade. Excuse me? Okay. Yung mga ipokrita yan, pagkakasibot pa laging magagaling. May, Pagkakaniwala sa mga yan. May, si Pinoy ito, hindi mga abad to, Si Pinoy ito, hindi yung mga abad, Love ko yan, kaya ako laging the truth sa aking taong love na love. Hindi kung sasabi sa kanya ng totoo, kung hindi ang mga taga-suporta niyang walang hinihingi, hindi humihingi ng trabaho, walang kapalit. Hindi magtaray. May, ano naman at bakit naging 70 yung mama? 75 ang passing. Siguro naman kasi may learning curve ang Pangulo. Bigyan mo naman ng konting luwag. Dahil siyempre, pag ikaw bago ka pa sa trabaho, tapos trabaho hindi mo naman ginusto, tapos biglang all of a sudden, naibigay sa'yo, siyempre siguro hindi ka agad-agad mahusay. At hindi ka agad-agad makatangke sa mga mahal mong mga kaibigan, mga kaklase. Aray ko. Patunayan ngayon na hindi nag-work ang mga ganon, yung mga balay-balay, samar-samar, sumasablay. Hoy, May, bumusina-busina ka muna. Pero alam mo, May, ano ito parang first quarter na ito So, bagsak sa first quarter. So hindi na sa pwedeng maging honor student. Wala na. Pero may matanong ko lang, gaano kahabang time ba ang kailangan nating maibigay para dun sa learning curve nga ni President Aquino? Kung hindi sapat ang 100 days, ilang araw? Ang mahirap naman magsabi ng ilang araw. Ako man, nag-aaral ako bago ako na maging magaling, natagalan din ako Okay, May, bakit 70 at saan siya bumagsak sa yung grading system? Siguro kasi mababa ang IQ ng presidente, hindi ka pwedeng mataas lang sa IQ nahihirapan ata ang presidente sa issue ng mga bagay na katulad, for example, yung mga Secretary Puno, hindi ba, yung ibang mga nilagay niya sa kanyang kabinete, medyo makipot ang kanyang pinanggalingan ng pinagpunan marami naman ding magagaling, hindi lang mga hayatin, pero gusto niya, marami siyang mga kaibigan doon, sinama niya, kaya nahihirapan. Kung makikita ni Pinoy na talaga namang meron siyang mga kailangang palitan, diba, parang damit yan pag di maganda, iaalisin na yan, di ba? Sandali lang, May, sandali lang. Direk, palitan mo nga ito nakalagay, taga-suporta ni Pinoy, gawin mong kritiko ni Pinoy. May ikaw ba, may bala ka pang tumungtong ng Malacanang ulit? May bala ka pa raw ba tumuntong ng Malacanang? Papunta nga ako doon ngayon Hindi ka na papapasukin. Hindi ka na papapasukin sa ginawa mong yan. Alam mo, hindi. Yan ang nakakatuwa sa aking presidente. Kahit nakinig-criticize ko siya, alam mo bang meron akong open line kay Pinoy, nasasabi ko sa kanya, ang tunay kong hinaing at nakikinig siya. Since may open line ka pala, May, pakisabi nga kay Pinoy na yung mga tagapagsalita niya, kausapin nga kami. Simula na maupo itong mamang ito, hindi na kami kinausap ng mga tatlo-tatlo pa naman ng mga bataan niya.
Oy, nakipagkapi sa akin sila Sherda, akala mo? Nakakaingit ka naman. Buti ka po Swerte mo. Ang kulit mo kasi. Anyway, May, sandali lang ha. Tanongin lang natin itong mga bisita natin dito. Secretary Saludo, ito nga, taga-suporta, 70 ang binigay. So mukhang tama ho kayo yata sa inyong mga pananaw. Ano? Siguro may kanya-kanyang pananaw, ano? At ang siguro maidadagdag lang natin, ito namang ganitong pansamantalang pahayag, sana maging pahudyat din sa administrasyong kasalukuyan na tingnan kung ano kanilang mga matututunan sa nangyari. So, ibig sabihin yung criticism sa Secretary, magiging constructive dapat. A wise leader, when he makes a mistake or runs into problems, he doesn't look for excuses, he looks for lessons and solutions. Yun lang. Ano? Margo, ilang araw pa, o ilang buwan, o ilang taon pa binibigyan ni ERAP itong ang administrasyong Aquino? I think tama si Wanna Change dun kasi people expect na pag ikaw ay nahalal bilang Pangulo, wala nang learning curve dapat. You have to hit the ground running. I think that's one reason kung bakit 70 lang yung grade na binigay niya. Maraming expectations pa sa isang Pangulo. We're looking for leadership especially coming from the Arroyo administration. We're looking... Preno. We're looking for strong leadership. Yun yung hinahanap talaga ng tao ngayon. And during the time na talagang kailangan makita yon, medyo may kaunting pagkukulang. Wanna Change, nandiyan ka pa, May? Yes, tanong ko lang, since may open line ka pala kay Pinoy, ba't di mo natanong sa kanya kung bakit pinagpipili niya sila Lacerda, sila Ochoa, mga kaklase niya, mga kaibigan niya, may mga utang na loob siya. Yung Hayatin, anong sagot niya dyan? Natanong mo na ba siya? Hindi naman ako ganun ka-close sa presidente. Siyempre, presidente pa rin yun. Ang aking closest is slight lang. Pero siyempre, meron akong ilang mga issue. Pag natatanong ko naman, at siyempre, hindi naman agad-agad na mababago ang mga gusto nating baguhin. Tingnan mo nga sa mga ERAP at GMA administration, hindi rin naman tayo naging masaya sa kanila. Umalis nga sila sa atin, problema pa ang binigay. Huwag naman i-compare kay Pinoy, malayo. Si ERAP nakasuhan ng plunder, guilty. Si GMA ninakawan tayo to death. Ay! May, pumreno ka naman! Mga bisita natin, yung mga tagapagsalita nila, preno ka naman. Kaya nga nagsasabi tayo ng totoo kasi dapat tapatan ito. Mga spoke. Alam nga naman, titira ko si Pinoy, tapos si GMA pa, saka si ERAP ang naging mabait ako. Ikaw lang tumakbo bilang presidente. May, nawawala ka na. Hey! Hindi ko na lang marinig, May! Oy, bago ka magpaalam, May, baka meron kang gustong i-plug, meron kang ginagawang video. Oo, may ginagawa ko ngayong video on RH, lagot yung mga taong simbahan. Naku, abangan nila, malapit na magsushooting na ako. Ipatapos nyo naman dyan. Alright, May, maraming salamat sa iyo. Yan po si alias Wanna Change. Mabuhay si Pinoy! Alright. Ay, ganun, no? Mabuhay si Pinoy. Pagkatapos bigyan ng bagsak ng grado. Mabuhay si Pinoy. Hindi ko siya masisi. May open line siya, pero iniiwan yung cellphone. Yan ang nangyayari. Anyway, sasamahan pa po tayo ni Secretary Saludo at Margo hanggang mamaya. Magbabalik pa po ang Sapul. Dito si Martin, meron sasabihin. Dito si Lord, hindi kanya. Dito si Tulo, huwag mong gagalitin. Dito si Martin. Abay, ano sabi mo? May time check? Wala na. Wala na. Ito na rin. Isang minuto bago sumapit ang ikapito ng umaga. Para sa mga kabubukas na ng telebisyon, narito muli ang mga pangunahing balita ngayong araw na ito. Huwebes, ikapito ng buwan ng Oktubre 2010. 7 sa 10 Pinoy aprobado sa performance ni Pinoy. Ilang mambabatas hindi napabilib sa mataas na trust rating ng Pangulo. Bisperas ng first 100 days si Pinoy, inulan ng kaliwat kanang rally, 5 militanteng magsasaka at 1 pulis sugatan sa dispersal ng rally sa Menjola. Department of Health naglaan ng 400 million pesos na budget para lamang pambili ng mga kondom. Ilang senador umalma. Dating Pangulong Arroyo humarap sa preliminary investigation ng kanyang plunder case sa DOJ. Kampo ni Arroyo iginit sa ombudsman, dapat dinggin ang kaso at hindi sa DOJ.
Kumpanyang sangkot sa ballot secrecy folder controversy inirekomenda ng COMELEC para mag-supply na naman ng stamp pad sa barangay at SK election. Singil sa kuryente, tatapyasan ng piso kada kilowatt-hour ngayong buwan. Mga estudyante sa 12-year basic education plan ng DepEd, Pumalag. Uy, Nicolo, andito na pala tayo. Yes, good morning, Tito Angelo. Alam mo, Nicolo, wala tayong masyadong oras, so batiin na natin ang dapat nating batiin because it was World Teachers Day last Tuesday. Habol lang natin. Batiin ko yung mga teachers ko sa Cabrini School headed by Mrs. Alindada and yung aking comedy teacher, Kuya Nestor. Advance happy birthday. Kantahan mo na mga teachers. Music please, kakantahan ka sila. Yes, music ni Nicolo. Music! Nahirap talaga tadahon ng teachers ko. Ang liit-liit ng sweldo. Nahirap, oh. Nahirap, ayaw na ng hunanat ng ida. Pag nakita na nila ng estudyante nila, nawawala kanilang tagka-Disney. Nahirap, nawawala kanilang tagka-Disney. Nahirap, oh. Nahirap, naawa sana sa kanila si Tinoy. Ginoong Pangulo, itaas niyo na sana kanilang sweldo. Katag hindi ka nagtanto na ko sa'yo, isusundong kita sa syota mo. Mahirap talaga tadahon ng teachers ko. Ang liit-liit ng sweldo. Nahirap, oh. Nahirap, ayaw na ng hunanat ng ita. Alam mo, Nicolo, tama ka eh. Mahirap ang trabaho nila, maliit ang sweldo, pero ayaw nilang iwan. Alam mo kung bakit? Bakit na, Tito Angelo? Sige lang, tuloy mo na yung music para kakanta pa si Nicolo. Tuloy lang. Kasi ganito yan. Mahal nila yung trabaho nila. Ganun yun? Ganun yun. Sige, tuloy mo kanta po. Ito na? Yan na. Nahirap ang trabaho nila. Ang liit-liit naman ng sweldo. Ngunit kahit ano ang sabihin nila, kadahon nila'y di na naiiwan. Iwanan to'y di nila nagagawa. Iwanan to'y di nila nagagawa. Iwanan to'y di nila nagagawa. Iwanan to'y di nila nagagawa, Tito Angelo, kasi mahal na mahal nila ang mga estudyante nila. Yan po ang ating biruan ngayong umaga. Follow us on Facebook, Juan Lu and his puppets. Bye! Goodbye! Tina, hindi ko narinig. Magandang umaga, dyan lang kayo, chismisa na tayo. Venus, Tipella, si Willie. Pero binibinang Pilipinas, humaharang! Mismo, nagpapaduday ever itong si Venus Rock na naghahanap siya ng lalaking iibigin at gusto niya kuno na sumama sa bagong show ni Willie Revillamis sa Kapatid Network. Wait a minute, panahong mainit. Kung Tipella, Elian si Will. Aba, may nililigawan ko ngayong Brazilian si Willie Babes. Zoe, kung pagsabak sa hosting jabang pag-uusapan, inamin ni Venus Babes na kailangan niya makausap ng masinsinan ng pamunuan ng Binibining Pilipinas Charities dahil ito ang posibleng maging hadlang sa pagpasok niya bilang host. Binibining Pilipinas, epal naman kasi. Nang mausisa kung gaano naman siya kaseryoso sa spluk na naghahanap siya ng boylets at pwedeng ito ay sibil na nga. Nagpaduday si Venus na sa takdang panahon na lang niya ito sasagutin. Pauline Luna, pamalit ni Casey Montero kay Geneva. Truly ni kaya ang isyong nahuli nakikipagtukaan si Pauline Luna kay Casey Montero. Say ni Pauline Babes, wag daw lagyan ng manisya ito. OMG, paano hindi lalagyan ng manisyang? Naku po, sa bagay, hiwalay na si Casey kay Geneva Cruz at hiwalay na rin si Pauline sa lahat ng mga na-t-shirts na kulukadidang niya. Sige na nga, walang mali siya ang tukaan nyo. Sali kami dyan ni Erwin Tulpo. See you next! Actor, pinastid ni actress, bukit, mamaya po. Kadiri to death ang dahilan at ikukwento ni Chonky Benz dito sa Chukcha Chenes! Abangan sa uling rapsada ng sapul sa umagang ito.
mga haligi ng rock and roll magsasama-sama sa isang reunion concert. Diyan lang kayo! Welcome back sa Pool. Pagkatapos ng mabigat na talakayan, mas mabigat pa rin itong susunod. Showbiz news na tayo. Isang reunion concert ng mga haligi ng OPM folk songs at rock and roll ay nag-aabang na mga kapatid natin ngayong Disyembre at kilalanin inspirasyon daw ni R&B singer Chris Lawrence sa pagkapanalo niya sa Awit Awards. Lahat yan sa report ni Malu Echeverria. Malaking concert ang inaabangan ngayong December 3. Muli kasing magsasama-sama sa iisang stage ang mga haligi ng OPM folk songs tulad ni Pepe Smith, Asin, Juan de la Cruz Band, Florante at ang pinakaabangang pagbabalik ng Queen of Rock and Roll na si Sam Paguita. Ngayon lang muling magpapakita ang Philippine Queen of Rock and Roll matapos sumikat noong dekada 70. Naging abala kasi ito sa pagiging interior designer ng mga bahay sa Tagaytay. I have another line though, you know, I've become like a interior designer and I fix houses in Tagaytay. Like I also have a place there, so medyo nagfa-farming, di ba? Gayunpaman, excited si Sam Paguita sa muli niyang pagkanta ng kanyang hit songs tulad ng Bonggahan, Tao at Laguna. The reason why na nandito ko or I said yes was because parang high school reunion, di ba? Kung I belong there and nakakadagdag ako ng saya, why not? Pero kung they don't need me na at masaya na sila, let the kids play. Gaganapin ang kanilang concert sa Araneta Coliseum. Humarap na sa media ang kontrobersyal na R&B singer na si Chris Lawrence matapos niyang manalo ng Best R&B Performer sa Awit Awards. Inamin niya na malaking bahagi ng kanyang pagkapanalo ang inspirasyong nakuha mula sa dating girlfriend na si Katrina Halili. Pero napilitan daw silang maghiwalay nang pumutok ang sex video scandal ni Katrina at ni Hayden Ko. Ngayon, natutuwa si Chris dahil magkaibigan pa rin sila ng ex-girlfriend. That's the beautiful part of it. We were able to maintain our friendship. Things are good between us when we see each other. We're civil, we say hi. Single ngayon si Chris at single pa rin si Katrina. May pag-asa kaya na magkabalikan sila? We're just going with the flow, however things are. As long as okay kami, as friends, yun ang importante. Malu Echeverria, News 5. You can't touch this. You can't touch this. Okay, meron po tayong lucky texter. Magandang umaga, Mang Rolando. Magandang umaga po, sir. Opo, alam niyo po ba yung tala sa Latyanes kahapon? Apo, sir. Ano po ibig sabihin? Drive. Sabihin ay driver. Yan! Dahil dyan, you can drive home. Magkapatid na Hammerhead T-shirt, Royal Business Club gift pack, sandals, at ang Wow Pinas Magazine hatid sa'yo ang bayan mo. Salamat sa panonood nyo dyan sa Antipolo araw-araw ng Sapul, ha? Salamat, Okay. Mang Rolando. Okay, talasalitaan, mga talasang nakatala sa maligod nating diwa, tala sa Latyanes for Thursday. Wititit! Hindi po ito palasak sa Showbizlandia, pero ang ibig sabihin nito ay simple lang. Mula sa malikot na diwa ni Becky mo, ang Wititit ay makabagong showbiz linggo na tumutukoy sa katagang hindi. Parang ibon lang, no? Wititit ay hindi. Text na po kayo sa 0921-689-9879. Name, address, tala sa Latyanes at showbiz linggo, meaning nito, magwagi ng magkapatid na Hammerhead T-shirt at sandals, Royal Business Club gift pack at Wow Pinas Magazine natin sa'yo ang bayan mo. Bakit nandiri si actress kay aktor? Ganito yan mga chongke babes. Matagal nang nagdusa ang puso ni aktor nang iwan siya bigla sa ere ng dating jowa-jowaan niya na sumakabilang bakod na. Kaya nung magkaroon sila ng project ng isang actress na Banyaga, ay ibinaling ni aktor dito ang kanyang ulilang puso. Ox na sana kasi tipelya rin siya ni actress, pero minsan may kissing scene sila. Paglapit ni aktor ay napagmasdan ni actress na marami ang parang nunal sa leg ni aktor. Siniyasat ng huksto ni actress ang bagay na yun. Kinapapa niya nang mapagtantong kay Rawing umaalingaw na worse pala. Ang kinakapa niya, adoy, nandiri si actress. Yun ang dahilan kung bakit nanlamig si actress kay aktor at binastid niya na ito. Clue, si actress ay nalilink ngayon sa isang direktor na kapatid ng mga politician. Si aktor naman ay kabe-break lang sa bagitang TV host. Read between the lines. So, nandiri sa umaalingaw-ngaw na wards. So. Ay. Abay. Chinese ba yan? Excuse me. Hindi. Excuse me po. Huwag kayo mandiri sa akin, wala akong words. Ay, maraming salamat sa mga bisita natin. So, overtime na tayo. Kaya tayo magpapasalamat sa mga bisita.
Secretary Saludo, sir. Salamat po. Salamat po sa inyong Sir, pagnyaya. napakaaga Thank you, niyo. Martin. Margo, thank you. Margo, nice Thank to see you you. again. Thank you. Sir Rick, salamat, Sir Rick. Salamat po. Thank you. Sinaganda yung umaga namin. Okay, Erwin, salamat. At yung ano mo, yung report mo, malapit ka ng ano. Di ba? IRC, di ba? IRC, yung Salamat. reckless. Anong selda ka na ba? May report na ba? Teka, favorite food, di mo pa sinasagot. Ay, favorite food, ano? Spam ba yan? Ano yan? Spam with egg. Ano ba? Sagot kay kanin, pare. Kanin. Oo nga, napakahirap po nitong bagay na ito. Wala ko nakita sa mundo ito. Seka, matanong kita, nung panahon ho ninyo, may mga reporter ba nakukulong dahil nagtatrabaho? Marami. Marami nawawala. Nung peninsula, di ba? Nung peninsula crisis Pinalayas nyo yung mga reporter. Dinampot para i-process. Okay Para lang. i-process. Tapos, Tinalian ng straw. Pinalian ng ano, di ba? Sana gano'n na lang, dinagdadampot kami para hindi nakasuhan, ano? Anyway, ito po ang morning show na dire-diretso. Walang preno. Walang pakyut. Lahat sa pool.